Tama na! Maawa kayo sa kanya, huwag niyo siyang saktan! Umiiyak na pagmamakaawa ni Helen. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Helen ay patuloy pa rin sinasaktan ng anak niyang si Astrid. Nasa mansyon sila ng mga Velasco at pinarurusahan si Astrid dahil utos na rin ng kanyang sariling ama na si Don Facundo. Pakiusap, tama na, nagmamakaawa ko. Kung patuloy niyo siyang sasaktan ay maaaring ikamatay niya. Iyak na iyak pa rin si Helen. Awang-awa siya sa kalagayan ng anak na si Astrid na punong-puno na ng dugo ang katawan dahil sa latigong hinahampas sa kanya. Stop! Pasigaw na utos ni Don Facundo. Natigilan ng kawawang si Astrid. Tinitigan niya ang ama ng punong-puno ng pigate. Facundo, paano mo naatim na gawin to? Anak mo din naman si Astrid ah. Umiyak na singhal pa rin ni Elena. Mag-ina nga kayo. Pareho kayong salot sa buhay ko. Galit na sambit ni Don Facundo. Simple lang naman ang hinihingi ko sa anak mo, Helen. Naakuin niya ang kasalanan ni Cassie at siyang magpakulong. Sambit ng Don. Pero bata pa si Astrid. Hindi siya nararapat doon, Facundo. Magkaka-record siya. Paano na lang ang kinabukasan niya? Pagtatanggol ni Helen kay Astrid. Huwag kang OA dyan. Kalahating taon lang yun. Besides, hindi naman yun libre dahil babayaran naman kayo ng asawa ko. Ako na lang ipakulong mo, Facundo. Bata pa si Astrid, hindi niya deserve ang mga bagay na to. Maawa ka naman, Facundo. Ako na lang pahirapan niyo at hayaan mo ang anak ko. Umiiyak pa rin na pagmamakaawa ni Helen. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tama na. Maawa kayo sa kanya. Huwag niyo siyang saktan. Umiiyak na pagmamakaawa ni Helen. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Helen ay patuloy pa rin sinasaktan ng anak niyang si Astrid. Nasa mansyon sila ng mga Velasco at pinarurusahan si Astrid dahil utos na rin ng kanyang sariling ama na si Don Facundo. Pakiusap, tama na. Nagmamakaawa ko kung patuloy niyo siyang sasaktan ay maaaring ikamatay niya. Iyak pa rin ng iyak si Helen. Awang-awa siya sa kalagayan ng anak na si Astrid na punong-puno na ng pasa at dugo ang katawan dahil sa latigong hinahampas sa kanya. Stop! Pasigaw na utos ni Don Facundo. Natigilan ng kawawang si Astrid. Tinitigan niya ang ama na punong-puno ng pigate. Facundo, bakit mo naaatim na gawin yan? Anak mo din naman si Astrid. Umiiyak na singhal ni Helena. Mag-ina nga kayo. Pareho kayong salot sa buhay ko. Galit na sambit ni Don Facundo. Ngumisi naman na mag-inang Agatha at Cassie. Si Agatha, ang pangalawang asawa ni Don Facundo at si Cassie naman ang anak ng Don dito. Simple lang naman ang hinihingi ko sa anak mo, Helen. Naakuin niya ang kasalan ni Cassie at siyang magpakulong. Sambit ni Don. Pero bata pa si Astrid. Hindi siya nararapat doon, Facundo. Magkaka-record siya. Paano na lang ang kinabukasan niya? Pagtatanggol ni Helen kay Astrid. Huwag kang ang OA diyan. Kalahating taon lang yon. At hindi naman yan libre dahil babayaran naman kayo ng asawa ko ah. Sumingit naman si Agatha. Ako na lang ipakulong mo, Facundo. Bata pa si Astrid. Hindi niya deserve ang mga bagay na to. Maawa ka naman, Facundo. Ako na lang ang pahirapan mo at hayaan mo ng anak ko. Umiiyak pa rin ang pagmamakaawa ni Helen. Mama, hindi mo kailangang magmakaawa. Matigas sa sambit ni Astrid. Para Astrid. Gawin mong pinag-uutos ko na matapos na to. Magpakulong ka para kay Cassie. At ibibigay ko ang karapatan mo bilang Velasco. Tatanggapin kita bilang anak ko at isasama kita sa angkan ng pamilyang ito. Sambit ni Don Facundo.
Pero honey, angal naman ni Agatha. Matagal na tong pangarap ni Mama. Ang mapabilang ako sa pangalan ng mga Velasco at tanggapin bilang anak ng Papa. Sambit ni Astrid sa kanyang isipan. Sige, pumapayag na ako. Lumuluhang tugon naman ni Astrid. Tulad ng napag-usapan, nakulong si Astrid sa kasalanang hindi niya namang ginawa. Matupad lamang ang matagal na kahilingan ng kanyang ina na mapabilang siya sa angka ng mga Velasco. Pero ang hindi lamang doon nagtatampos ang masalimuot na buhay ni Astrid. I want you to make her life miserable. Sambit na Cassie sa kabilang linya. Miss, nagkamali ka ata ng pwesto mo. Lamesa ko yan. Sambit ng sigang preso kay Astrid. Tumingin lamang si Astrid na tila walang naririnig. Aba, may pagkabingi ka pala. Sambit muli ng babae sabay hatak sa buhok ni Astrid. Uulitin ko. Pwesto ko ang kinauupuan mo ngayon. Kaya, papasi ka ba? O masasaktan ka? Singhal nito kay Astrid. Sa limpad namang tumitig si Astrid sa babae at inalis ang kamay nito na nakahawak sa buhok niya. Dahan-dahan tumayo si Astrid at lumipat ng lamesa. Aalis ka rin pala, nagmamatigas ka pa. Nakangising sambit ng babae. Halos nangingilit naman ang mga luha ni Astrid. Nais niyang patulan ang sigang babae ngunit hindi niya alam kung paano. Marami itong kasama at nangangamba siya na maaaring gawin ang mga ito sa kanya. Iniisip niya palagi ang sinasabi ng kanyang mahal na ina. Mag-iingat ka palagi roon sa loob, anak ka. Huwag na huwag ka makikipag-away. Nag-aalala lang sabi ni Helen kay Astrid. Nang mga sumunod na araw pa ni Astrid sa kulungan ay hindi na naging madali para sa kanya. Palagi siyang pinagtitripa ng mga grupo ng sigang babae na umatak sa buhok niya the other day. Nandito pala ang prinsesa! Sambit ng sigang babae. Naabutan nila si Astrid sa loob ng banyo na naglilinis. Tulad ng dati ay hindi na lamang umimik si Astrid at umiwas na lamang upang walang gulo. Ngunit sadyang hamit ang sigang babae. Sabay-sabay na tumawa ang grupo ng mga babae. Pinatid niya si Astrid sa paa kaya naman na out of balance ang kawawang dalaga at napasubsob sa sahig. Nagkalat tuloy muli ang mga tubig dahil nabitawan ni Astrid ang hawak niyang timba. Saglit pa ay nagsilabasan na ang grupo ng sigang babae at naiwan na si Astrid sa banyo. Napaiyak na si Astrid sa sobrang awa sa kanyang sarili. Iyak na iyak at naiisip ang mga yakap at paggalinga ng kanyang ina. Halos araw-araw ay naging miserable ang buhay ni Astrid sa loob ng kulungan. At dahil mabait si Astrid at hindi pumapatol sa kahit na anong pangahamak sa kanya ng grupo ng mga sigang babae, ay nabigyan ng parol si Astrid at napabilis ang proseso ng kanyang paglaya. Makalipas lamang ang halos kalahating taon ay nakalabas na ng kulungan si Astrid. Pagbukas ng cellphone ni Astrid ay nakareceive siya ng message mula kay Helen. Pinapupunta siya nito sa hotel kung nasaan daw siya naka-check-in. Bakit naka-check-in si Mama? Nagtatakang tanong ni Astrid sa kanyang sarili. Pero dahil sobrang miss na miss niya na nga ang ina, ay agad na nagpunta si Astrid sa hotel na itinutukoy sa message na natanggap niya mula kay Helen. Pagkarating doon ay tila napansin niya si Cassie, ngunit hindi siya sigurado dahil mabilis itong naglaho. Baka kamukha lang, sambit ni Astrid sa kanyang sarili. Nagpatuloy na si Astrid sa kwarto kung saan ang kanyang ina. Pagkarating niya roon ay bukas ang pinto kaya naman dumiretso na si Astrid at pumasok. Mama, nasan po kayo? Narito na ako, Mama. Excited na sabit ni Astrid habang lumilingalinga sa kwarto. Oh, you're here! Hinatak si Astrid ng isang lalaki. Lasing ito at siniil ng halik si Astrid. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako! Pagpapalag ni Astrid. Ngunit malakas ang lalaki at kinarga si Astrid patungo sa higaan. Dahan-dahan niyang nilapat ang katawan ni Astrid sa malambot na kama at hindi na tinigilan ang paghalik sa dalaga. Sa hindi naman maintindihan na kadahilanan, ay hinayaan ng ni Astrid ang ginagawang
pagsasalakay ng lalaki sa kanyang pagkababae. Lumalaban man at pumapalag ay nangihina siya dahil sa amoy ng lalaking nakaibabaw sa kanya. Amoy alak na naman ito at dala pa din ng mabangong pabango ang singaw ng katawan niya na nangaakit sa pagkababae ni Astrid. I'll be responsible for this. I'll take care of you. Sambit pa ng lalaki. At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Shoot! Napapikit si Astrid na magising siya na wala ng saplot at katabi ang lalaki. Tinignan niya ang lalaki at hindi maiwasan na hindi mapatitig sa maamong mukha nito. Napakagwapo at matipunong pangangatawan. Napakatangos ng ilong niya at ang lambot ng mga labi niya. Mabangong hininga at gentle pagka-plus. Sambit ni Astrid habang dinadampi ang isang daliri sa matangos na ilong ng lalaki, pababa sa labi nito. Huwag ka na umiyak, Astrid. Nandito ako for you. Hindi kita pababayaan. I'll protect you. Natauhan si Astrid nang sumagi sa isip niya ang kababata niyang lalaki na si Tantan. Ano ka ba, Astrid? Si Tantan lang para sa'yo. Hindi ka pwedeng mahumaling sa iba. Kinakausap ni Astrid ang kanyang sarili habang mabilis na umiis ka po. Bago lumabas ang kwarto ay sinulipan niyang muli ang lalaki. Walang nangyari at hindi nag-cross ang landas natin. Kakalimutan ko ang araw na to at isang gabing kasama ka. Sambit ni Astrid sa kanyang isipan at tuluyan nang nilisan ang kwartong yon. Pagkaalis ni Astrid ay biglang pumasok sa kwartong yon si Cassie. At laking gulat niya nang makita kung sino ang nakadaupang palad ni Astrid. Si Jonathan Villaruiz? Hindi. Paano nangyari yun? Hindi pwedeng si Jonathan ang nakasama ng babaeng yan. Napakaswerte naman talaga niya. Anong gagawin ko ngayon? Sambit ni Cassie sa kanyang sarili. Isa palang setup ang nangyari. Si Cassie ang nag-message kay Astrid upang pumunta ng hotel at isa katuparan ang masamang balak sana kay Astrid. Kumuha si Cassie ng isang gigolo upang gahasain sana si Astrid at masira ang reputasyon ng kawawang dalaga. May hidden camera pa sa loob ng kwarto na nakuhanan ng nangyari kay Astrid at Jonathan. Plano sanang ipakalat ni Cassie ang video, ngunit paano niya gagawin yon kung si Jonathan ang naka one night stand ng kanyang kapatid? Si Jonathan na CEO ng Villaruiz Empire Group, isa sa mga successful na bilyonaryo ng bansa. Habang tinititigan ni Cassie si Jonathan ay naging agaw pansin sa kanya ang dalawang pendant ng jade sa kama. Ako dapat ang nakasama mo, Jonathan, at hindi ang ambisyosang babaeng yan. Nakangising sambit ni Cassie sa kanyang isipan. Kinuha ni Cassie ang isang pendant at sinadyang iwanan ng isa sa kama. Kinuha niya ang hidden camera at lumabas na rin ng kwarto. Lumingilinga siya sa paligid at napansin ng CCTV sa may pintuan ng kwarto. Ngumisi si Cassie at may masama na namang plano na tumatakbo sa isip niya. Pagkalipas ng halos isang oras simula nung umalis si Cassie ay nagising na rin si Jonathan. Shoot! Ang sakit ng ulo ko. Sambit ni Jonathan habang hinahawak-hawakan ng kanyang ulo. Saglit pa ay may bigla siyang naaalala. Where is she? Bakit siya nag-run away? Ayaw niya ba sa akin? I can't even remember her face. How does she look like? Tinatanong ni Jonathan ang kanyang sarili. Kinuha ni Jonathan ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang bodyguard. Sir? Mabilis namang dumating ang bodyguard ni Jonathan, si Elmer. What happened last night? Tanong ni Jonathan. Sorry sir, nalagyan daw po kasi ng pill yung iniinom niyo. Kung hindi po ako umalis kagabi, hindi sana yun mangyayari. Patawarin po ninyo ako, sir. Napapakamot na paliwanag ni Elmer. Forget it. I want you to check the CCTV of this hotel. Utos ni Jonathan. Masusunod po. Tumawag si Elmer sa manager ng hotel upang ipacheck ang CCTV ng hotel. Sir, may sumira daw po ng CCTV footage. Tugon ni Elmer. Ha? Bakit sinira? Ano nangyari? Napabuntong hininga na lamang si Jonathan at umiling-iling. Nabigla siyang may nakapa sa may kama. What's this? Tanong ni Jonathan habang tinititigan ang jade na pendant.
Hanapin mong may-ari ng pendant na to. Utos si Jonathan kay Elmer. Masusunod po, sir. Tugon naman ni Elmer. Samantala, sa pag-uwi naman ni Astrid ay isang bangungot ang sumalubong sa kanya. Wala na pala ang kanyang ina. Isang buwan bago siya makalaya ay pumanaw ito dahil sa malubhang sakit. Pinuntahan ni Astrid ang puntod ng kanyang ina. Mama, bakit? Bakit mo ko iniwan? Ang daya-daya mo. Umiiyak na hinagpis ni Astrid. Saglit pa ay natigilan si Astrid at napaisip. Sino nag-message sa akin kahapon? Naglalarong tanong ni Astrid sa kanyang isipan. Agad niyang naisip si Cassie at Agatha kaya naman sumugod siya sa mansyon ng mga Velasco. What the hell are you doing here? Salubong na mag-ina kay Astrid. Hindi niyo ba talaga ako titigilan? Hindi na nga kayo nagpasalamat na inako ko ang kasalanang hindi ko ginawa. Ipinahamak niyo pa ako. Galit na sambit ni Astrid. What are you talking about? Maarteng tanong naman ni Cassie. At nagmamaang-maangan ka pa. Hinatak ni Astrid ang buhok ni Cassie. Napasigaw naman si Cassie samantalang umaawat naman si Agatha. Enough! Sumigaw naman si Don Facundo. Natigilan ng tatlo at naghiwa-hiwalay. Papa! Naginarting tawag ni Cassie sa ama. Anong kalokohan to, ha? Galit na tanong ng Don. Why don't you ask your bastard daughter? Tugon naman ni Agatha. Ngumisi naman si Astrid. Ako po ba? Kahit ako naman yung agrabyado dito? Ayan, yung magaling yung anak. Pinaglaruan ako kahapon. Ginamit yung pangalan ni Mama para ipahamak ako. Nag-message siya sa akin gamit ang pangalan ni Mama pero ang totoo pala, wala na si Mama. Hindi na napigilan ni Astrid ang maging emosyonal. Totoo bang sinasabi niya? Bumaling si Facundo kay Cassie. Umiling-iling naman si Cassie. No, Papa. Nagsisinungaling siya. Bakit ko naman siya i-message? Ni hindi ko nga alam na lalaya na siya. Hello, Astrid. Bakit kita pag-aaksayahan ng panahon, ano? Sino ka ba? Pagtanggi ni Cassie. Ikaw ang sinungaling. Kinuha ni Astrid ang kanyang cellphone at ipapakita sana sa kanyang ama, ngunit stop this nonsense. Tinabig ni Don Facundo ang kamay ni Astrid dahilan upang malaglag ang kanyang cellphone sa sahig. Mabilis na pinulot ni Astrid ang kanyang cellphone sa sahig at hinarap ang ama. Bakit nga ba ako nagsasabi sa inyo? Wala naman pala kayong pakialam sa akin. Ginawa ko ng gusto niyo na ako ay nakasalanan ni Cassie. Pero ni minsan, magpahanggang ngayon, ni minsan hindi niyo tinanggap ako bilang anak ninyo. Kaya nga nawala si Mama dahil sa sama ng loob sa inyo. Galit na sumbat ni Astrid. Isang hagupit na sampal ang tugon ni Don Facundo. Kalahating taon ka lang sa kulungan pero yung ugali mo sa loob, na-adapt mo na lahat? Singhal na balik ni Don Facundo. Mas mabuti pa nga yung mga tao sa loob nakikinig sa panig ko. Kayo, kailan kayo nakinig sa akin at naniwala? Nangingilid ang mga luha ni Astrid. Out! Now! Galit na pinalaya si Don Facundo si Astrid at nakaduro sa may labasan. Get out! Sigaw muli ni Don Facundo. Aalis naman talaga ako kahit hindi niyo pa sabihin. Sambit pa ni Astrid sabay talikod na at ni isang lingon ay hindi na ginawa nito. Tuluyan ang nilisan ni Astrid ang mansyon ng mga Velasco. Sir, alam na po namin kung sinong babaeng nagmamay-ari ng pendant. Sambit ni Elmer. Pagkapasok sa opisina ni Jonathan. Mamaya na tayo mag-usap. Sambit ni Jonathan, nakausap pala ang kaibigang si Bong. Aba, teka, ang kaibigan kong walang hilig sa babae may pinapahanap? Pang-aasar ni Bong sa kaibigan. Hindi na nagsasalita si Jonathan. Nung nakaraan ba yan? Nung nag-bar tayo na bigla ka nawala? Di may nangyari na sa inyo.
Sunod-sunod na tanong ni Bong. Dahilan upang naintriga siya sa babaeng pinapahanap ni Jonathan. Nagbuntong hininga naman si Jonathan. Tapusin mo na yung mga reports mo for the revision para matuwa ako. Supladong sambit naman nito. Napakamot naman sa ulo niya si Bong. Nang sumunod na araw ay agad na pinuntahan ni Jonathan ang mga Velasco. Mr. Villaruiz, what a surprise! Kinamayan ni Don Facundo si Jonathan. Kasunod ni Don Facundo, si Cassie at Agatha. Jonathan is okay, Don Facundo. Tugon naman ni Jonathan. Sige, Jonathan. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, iho? Tanong ng Don. Narito ako para isaoli ang naiwang pendant ng anak ninyo. Tugon ni Jonathan. Sabay inilabas ang pendant at ipinakita kay Cassie. Sa'yo to. Hindi ba? Tanong ni Jonathan. Ha? Oo, akin niya ang pendant na yan. Pagsisinungaling ni Cassie. Ngumiti naman si Jonathan. Bakit ka umalis? Bakit hindi mo mala ako hinintay na magising? Hindi ba sinabi ko sa'yo na ako nang bahala sa'yo? Sambit ni Jonathan. Nagtataka naman si Don Facundo at Helen sa pinag-uusapan ng dalawa. Sandali lang I'm so sorry to interrupt. Anong pinag-uusapan ninyo? Sumingit na si Don Facundo. Yumuko naman si Cassie. May nangyari sa amin ni Mr. Villaruiz, Papa. I'm sorry. Kunwaring umiiyak si Cassie. What? Tila tumaas naman ang tono ng boses ni Don Facundo. I told you right, I'll be responsible. But you run away. Why? Paliwanag at tanong ni Jonathan. I run away dahil nahihiya ako sa'yo. Ayokong isipin mo na basta-basta akong babae. Hindi naman ako sigurado sa sarili ko kung nararapat ba ako para sa'yo. Maang-maangang tugon ni Cassie. Nagtingin na naman sina Don Facundo at Helen. Naguguluhan. I am a man of my word. Ang dahilan kaya ako narito ay para pag-usapan ng engagement. Malinaw na saad ni Jonathan. Nanlaki naman ang mga mata ni Don Facundo, Helen at Cassie. Ano? Pakakasalan mo ang anak kong si Cassie? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Don Facundo. Yes, I will marry Cassie. Tugon naman ni Jonathan. Bigla namang dumating si Astrid at nagtama ang kanilang mga mata ni Jonathan. Lumapit naman si Don Facundo at hinatak ang kamay ni Astrid. Ano pang ginagawa mo dito? Di ba pinalayas na kita? Pabulong ngunit tigil na tanong ni Don Facundo kay Astrid. Binawi naman ni Astrid ang kanyang kamay. Sino bang may sabi na gusto kong bumalik dito? Nandito ako para kunin ang mga natitirang gamit ni Mama. Nakataas ang kilay na tugon naman ni Astrid. Astrid! Biglang tawag naman ni Cassie at pumulupot sa braso ni Jonathan. Ikaw? Sambit ni Astrid sa kanyang isipan. Meet my fiancé, Jonathan Villaruiz. I think you know him very well. Maarteng sambit naman ni Cassie. Cassie, you don't need to tell us shit about it. Isa pa hindi naman siya makaka-attend at kamamatay lang ng mama niya. Plastic na sambit ni Agatha. Nilampasan lang sila ni Astrid at dumiretso na sa kwarto ng mama niya. Pagpasok pa lamang ng kwarto ay umiiyak na si Astrid. Mama, miss na kita. Umiiyak na sambit ni Astrid. Ang pagdadalamhati ni Astrid ay nasira dahil bigla namang pumasok si Cassie. Hoy Astrid, akala mo ba hindi ko alam ang mga tinginan mo kanina sa fiancé ko? Malandi ka talaga, singhal ni Cassie. Hinarap naman ni Astrid si Cassie at binigyan ng isang hagupit na sampal. Lumabas ka ng kwarto ng mama ko. Labas! Sigaw ni Astrid. Lumabas naman na umuusok ang ilong ni Cassie. Nakuha na lahat ni Astrid ang ilang mga importanteng gamit ng kanyang ina
At habang papalabas siya ng mansyon ay hindi niya namalayan ang butas na bahagi ng sahig na kanyang tinutuntungan. Na out of balance si Astrid at akmang matutumba. Mabuti na lamang at saktong nasa likuran niya si Jonathan at sinalo si Astrid. Sobrang lapit nila sa isa't isa, lalo ng mga mukha nila. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Mga matang nangungusap na parang nagkasama na silang dalawa. Ikaw na naman. Bakit ba palagi ka nagpapakita? Tanong ni Astrid sa kanyang isipan. Ang mabangong halimuyak niya. Bakit parang pamilyar siya? Sambit din ni Jonathan sa kanyang isipan. Napansin naman ni Astrid na lumabas si Cassie at nakita sila sa ganoong eksena. Hindi ba pinagbibintangan mo ako kasi na nilandi kong fiancé mo? Pwes, gagawin kong binibintang mo. Sambit pa nga ni Astrid sa kanyang isipan. Aray, may masakit, parang na-sprain yata ako. Pagpapanggap ni Astrid at pakunwaring hindi napapansin si Cassie. Really? Don't force yourself. Bubuhatin kita. At binuhat na nga ni Jonathan si Astrid. Galit na galit naman si Cassie sa nakita. Binuhat ni Jonathan si Astrid at ibinaba sa isang bench upang doon maupo. Now tell me, bakit kailangan mong gawin yan? Diretsong tanong ni Jonathan. Alam niya na palang nagkukunwari lang si Astrid. Anong sinasabi mo? Patay mali siya naman na tanong ni Astrid. Hinawakan ni Jonathan ang dalawang braso ni Astrid. Ikakasal na ako sa kapatid mo. Kaya kung mabala kang sirain yan, itigil mo na. Dahil ako nang nagsasabi sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Sambit pa ni Jonathan. Inalis naman ni Astrid ang kamay ni Jonathan na nakahawak sa dalawang braso niya. Nakadepende lang naman yun sa mood ko. Nakangising tugon ni Astrid sabay tayo at maayos na nakakalakad. Saglit pa'y nawala na si Astrid sa paningin ni Jonathan. Elmer, ipacheck mo ang nasirang CCTV footage sa hotel ng araw na yan. Utos ni Jonathan kay Elmer na palagi namang nasa likuran niya. Yes, sir. Agad namang tugon ni Elmer. Bigla namang sumulpot si Cassie. Jonathan? Tawag nito sa binata. Hey! Tugon naman ni Jonathan. Naghihintay pa rin pala si Papa at Mama sa loob. Gusto mo ba na dito na lang natin i-discuss ang engagement? Tanong ni Cassie. Oh yeah. Yeah, I'm sorry Cassie. Nagpapatawag kasi ang Mama. Sambit naman ni Jonathan sabay check sa cellphone niya. Oh, there she is. Sambit muli ni Jonathan sabay angat ang tawag. Hello, Ma? I'm sorry, ngayon ko lang nasagot ang tawag mo. May kailangan ka ba? Tanong ni Jonathan sa kanyang linya. Anak, mabuti naman at sinagot mo na. Babalitaan lang kita, anak. Ikinasal na kasi yung pinakabata mong pinsan kahapon lang. Naisip ko lang. Ikaw kaya, anak. Kailan ka ba mag-aasawa para mabigyan mo na ako ng apo? Magsisat na lang kaya ako ng blind date for you. Excited pa na sambit ng mama ni Jonathan. Ma, you don't need to do that. Meron na akong dinidate ngayon. Actually, pinag-uusapan namin ngayon tungkol sa engagement. Tugon naman ni Jonathan. Seriously? Nagulat naman na tanong ng mama niya. Hindi ka ba nagsisinungaling? Kasama mo ba siya ngayon? Makulit na tanong muli ng mama ni Jonathan. Inabot naman ni Jonathan ang cellphone kay Cassie. Hello po. Si Cassie po ito, fiancé po ni Jonathan. And yes po, pinag-uusapan na po namin yung engagement namin. Sambit naman ni Cassie. Oh, hi! I can't wait to meet you soon. Sambit naman ng mama ni Jonathan. Ako din po, tugon ni Cassie at ibinalik na ang cellphone ni Jonathan. Hello, Ma. I think mas maganda kung the 20th of next month yung ganapin ang engagement ninyo. Suggestion naman ng mama ni Jonathan. Sure, Ma. Kung okay sa'yo, okay din sa akin. Tugon naman ni Jonathan.
Hindi pa rin mawala sa isip ni Astrid ang tunay na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na dahil sa sakit ang naging dahilan ng pagpanaw nito. Dahil siya mismo ang nagturo sa mama niya ng tamang paggamot. Nag-aral kasi ng medisina si Astrid noon bago pa man siya makulong. Iginapang siya ng kanyang ina. At nag-working student siya upang makatulong sa ina na matustusan ng kanyang pag-aaral. Hanggang sa si Astrid ay makatapos. Nakapundar si Astrid ng maliit na klinik. Ngunit ibang pangalan nito dahil ayaw niyang ipaalam sa kanyang ama. Habang nakatulala sa kawalan ay bigla namang tumunog ang cellphone ni Astrid. Hello? Asval, napatawag ka? Tanong ni Astrid saka isa-isa nitong pinagkakatiwalaan sa klinik niya simula nung nakulong siya. Hello, Master. Hindi naman kayo nagsabi, nakalaya na po pala kayo. Sambit ni Asval sa kabilang linya. Oo nga pala. Sorry Asval, may inasikaso lang ako. Bakit ka pala napatawag? Tanong ni Astrid. Kung natatandaan niyo po yung tito ko na ginamot ninyo years ago, wala na po kasi siyang ibang tinatawagan na doktor simula noon. Ngayon kailangan niya po kayo para kayo pong tumingin sa kanya. Tugon ni Asval. Okay, send me the exact address at ako mismo ang pupunta sa kanya. Sambit naman ni Astrid. Copy, Master. Sambit ni Asval. Prioritize appointment ni Astrid ang tito ni Asval na si Mr. Sandoval. Hindi naman akalain ni Astrid na may event pala sa mansyon ng mga Sandoval at nagkataong naroon din si Cassie. Well, well, well! Look who's here! Ano naman na ginagawa ng isang katulad mo sa ganitong klase ng lugar? Pangmamaliit ni Cassie kay Astrid habang tinitingnan si Astrid mula ulo hanggang paa. Bet you just borrow that dress para may maisuot ka sa ganitong klaseng event? Tandaan mo, Astrid, kahit ano pang isuot mo, hindi mo pa rin maitatago ang tunay mong anyo. Dagdag pa ni Cassie. Nananatiling nakatitig lang si Astrid sa mga pangungutya sa kanya ni Cassie. Pinagtatawanan tuloy si Astrid ng mga kasama ni Cassie sa kumpulan nang biglang dumating si Jonathan. Ang maarting si Cassie ay agad namang lumapit kay Jonathan at pumulupot sa braso ng binata. You're here now, sambit ni Cassie. Tinignan ni Jonathan ang kamay ni Cassie na nakapalupot sa kanya, sabay iniwas ang bahagya. Nagulat naman si Cassie sa ginawang pag-iwas ni Jonathan. Idagdag pa ang pagtitig ng binata kay Cassie. Tumikim si Cassie. Guard, gaano ka nakakasigurado na lahat ng mga bisita ni Mr. Sandoval ay talagang imbitado dito? Nachecheck mo ba lahat ng mga invitation nila? Tanong ni Cassie sa guard na naroon malapit sa kanila. Opo, ma'am. Tugon naman ng guard. Are you sure na walang gate crasher dito? Nagamit na tanong ni Cassie sabay tingin kay Astrid. Napatingin naman ng guard kay Astrid at lumapit dito. Ma'am, pwede pong ma-check yung invitation card ninyo? Tanong ng guard kay Astrid. Wala akong invitation card. Pero inimbitahan ako ni Mr. Sandoval. Tugon naman ni Astrid. Nagtawanan naman si Cassie at ang mga kasama niya. See, I told you. Hindi mo dapat hinahayaan na may mga nakakalampas sa ganyan. Hindi mo inaayos ang trabaho mo, ah. Sa tingin mo ba matutuwa si Mr. Sandoval sa ginagawa mo? Pang-aasar ni Cassie. Bumaling naman ang guard kay Astrid. Sorry, mama, pero gagawin ko lang po ang trabaho ko. Kailangan niyo pong lumabas ngayon bago pa po kayo makita ni Mr. Sandoval. Sambit ng guard. Ngumisi naman si Cassie. Sinabi ko naman sa'yo, ah. Inimbitahan ako ni Mr. Sandoval. Ano bang mahirap intindihin doon? Naiinis na si Astrid. Nakamasid lamang si Jonathan sa senaryo ni Astrid at ng mga guard. Tinitingnan niya ang maaaring gawin ng guard kay Astrid. Sorry ma'am, pero kailangan ko na kayong ilabas. Pagpipilit ng guard at akmang lalapit na kay Astrid nang biglang dumating si Mr. Sandoval. What is happening here? Nakakatakot ang boses na tanong ng Don. Mr. Sandoval,
Sorry po pero may nakapasok po na gate crasher. Hayaan po ninyo at gagawan ko po ng paraan. Ilalabas ko po siya. Bastos na hinatak ng guard ang braso ni Astrid. Nanlaki naman ang mga mata ni Mr. Sandoval at hinatak pabalik ang kamay ng guard at binigyan ng isang hagupit na sampal. Nagulat naman ang mga tao sa event na iyon, lalo na si Cassie. Isa kang hangal. Hindi mo ba alam kung gaano ka-espesyal si Miss Trinidad sa event mo to? Siya ang pinaka-importante sa lahat ng mga bisita ko dito. Galit na singhal ni Mr. Sandoval. Nanlaki naman ang mga mata ni Cassie. Hindi siya makapaniwala na kilala ni Mr. Sandoval si Astrid. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Utos si Mr. Sandoval sa guard. Agad namang lumuhod ang guard at humingi ng tawad kay Astrid. Hindi naman ito pinansin ni Astrid. I am sorry, Miss Trinidad. Kung minsan na hindi ko lang talaga sila maturuan ng tamang leksyon. Paghingi ng paumanhin ni Mr. Sandoval. Oh, it's fine, Mr. Sandoval. Tugon naman ni Astrid. So, shall we? Pagyaya ni Mr. Sandoval kay Astrid. At sabay na silang humakbang ni Mr. Sandoval nang bigla namang humarang si Cassie sa daraanan ni Astrid. Astrid, sa tingin mo ba? Sa ginagawa mong pag-aakit at paggagamit mo ng karisma ay makukuha mo si Mr. Sandoval? Pagkatapos ano? Para makapasok ka na sa mundo namin. Para maging mayaman ka na. Ang basura ay mananatiling basura. At kahit balutan ka pa ng ginto, ay mananatili ka pa ring basura sa loob. Nakangising sabit naman ni Cassie. Sa ines ni Astrid ay kinuha niyang laman ng wine glass at itinapon ito sa mukha ni Cassie. Astrid! Talagang sinusubukan mo ko. Galit na galit si Cassie at akmang kukunin na ang isa pang wine glass na may laman din ng alak. Ngunit mabilis na nakuha ni Astrid ang wine glass at isinaboy muli sa mukha ni Cassie. Pinagtitinginan na sila ng lahat. Cassie, madumi ang bibig mo. Kaya tinulungan na kitang hugasan para alam mo. Nakataas naman ang kilay ni Astrid. Ikaw? Akmang susugurin sana ni Cassie si Astrid. Hey you! How dare you make a scene here? At dito pa talaga sa event ko? Galit na sambit ni Mr. Sandoval kay Cassie. Ngumisi naman si Cassie. Ako pa talaga, Mr. Sandoval? Narito ako ngayon dahil sa fiancé ko na si Jonathan Villaruiz. At pinapaalala ko lang sa inyo na ang babaeng nito ay manipulative at magaling gamitin ang charms niya para makuha lang ang gusto niya. Inakit niya kayo kung hindi niyo lang nalalaman. Kaya wag sana kayo magpapadala sa mga sinasabi niya. Sambit ni Cassie na hinihingal-hingal pa sa galit. Hindi mo kailangang magpaalala sa akin. Palalampasin ko ang ginawa mong pangbabastos kay Miss Trinidad dahil sa fiancé ka ni Mr. Villaruiz. Pero kung lalapitan at guguluhin mo na naman si Miss Trinidad, magkusa ka na lang na lumabas at umalis sa event na to. Madiin na sambit ni Mr. Sandoval. Bumaling si Mr. Sandoval sa mga bisitang naroon. Everyone, I would like to introduce the guest of honor of this event. Mrs. Astrid Trinidad. Kung sino man ang manggugulo at gagambalain siya, ay magiging kaaway na rin ng Sandoval Group. At pagsisisihan ninyo ito. Sambit ni Mr. Sandoval. Let's go, Miss Trinidad. Iyaya ni Mr. Sandoval kay Astrid. Pagpasok nila ng opisina ni Mr. Sandoval, ay wala pa ring tigil ng paghingi ng paumanhin ng matanda kay Astrid. Kalimutan na natin yon, Mr. Sandoval. Tanging sambit ni Astrid. Alam mo naman na walang ibang pinagkatiwalaan ng pamilyang to na doktor kung hindi ang makapangyarihang mga kamay mo. Kaya hindi lang nila alam kung gaano kang kaimportante sa amin. Sambit pa ni Mr. Sandoval. Ngumisi si Astrid at sinimulan niya na ang paggagamot kay Mr. Sandoval. Ang tanging gamit lamang ni Astrid ay ang karayom. Nag-iisang acupuncturist si Astrid sa bansa. Sobrang galing ng kamay niya sa paggamit ng karayom at talaga namang mabilis na gumagaling ang kanyang mga nagiging pasyente. Kaya gano'n na lang mga paghanga sa kanya ni Mr. Sandoval at ng mga taong nakakakilala sa kanya,
bilang Master T. Pagbaba ni Astrid ng hagdan ay hindi sinasadyang natapilok na naman siya. At sa pagkakataong ito ay nasaluna naman siya ni Jonathan. Nagtama na naman ang kanilang mga mata at sobrang lapit nila sa isa't isa. Astrid, are you trying to seduce me? Preskong tanong ni Jonathan. Ano bang meron sa babaeng to? Ang lakas ng dating niya sa akin. Ibang pakiramdam ko sa tuwing malapit siya. Sambit ni Jonathan sa kanyang isipan. Tumitig naman ang mapang-akit si Astrid kay Jonathan. Is that what you want? Tanong ni Astrid habang hinahaplos-haplos ang Amerikanang suot ni Jonathan. Tinitigan naman siya ni Jonathan at hinawakan ng hibla ng kanyang buhok. Huwag mong kalimutan na next month ng engagement namin ng kapatid mo. Marami kang matatanggap na panghahamak ng tao sa pang-aakit na ginagawa mo. Sambit ni Jonathan na hindi naman natitinag ang pagtitig sa dalaga. Sobrang lapit na nila sa isa't isa. Panghahamak? Tulad ng ano? Sasabihin lang naman nila na mga manloloko tayo, hindi ba? Na hindi na tayo nahiya. Tugon ni Astrid habang dahan-dahang hinatak ang kurbata ni Jonathan. Tinabig naman ni Jonathan ang kamay ni Astrid at umayos ng tayo. Saglit pa ay lumapit sa tenga ni Astrid at bumulong. Nakakahiya ba ka mo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo sa ginagawa mo? Sarkastikong tanong ni Jonathan kay Astrid. Nang bigla naman napansin ni Astrid na sumulpot si Cassie sa may hallway at tinitingnan sila. Ay! Sinasadyang itinulak ang sarili ni Astrid sa katawan ni Jonathan, kaya naman ay napayapos sa kanya ang binata. Palagi kong sinusubukan ng sarili ko na makuha mga bagay na alam kong imposibleng makuha. Sambit ni Astrid sa mapang-akit na tono habang hinahaplos-haplos ang kwelyo ni Jonathan. Hinawakan naman ni Jonathan ang kamay ni Astrid, sabay tapon sa hangin. Have some self-respect, Astrid. Hindi ako interesado sa'yo. Maangas sa sambit ni Jonathan. Animal ka. Kung hindi lang naman sa pang-aasar ko kay Cassie, hindi naman kita lalapitan. Sambit pa ni Astrid sa kanyang isipan. Hindi naman nagpatinag si Astrid sa mga sinabi ni Jonathan at ipinagpatuloy ang pag-akit sa binata. Bakit? Hindi natin subukan. Malanding tanong ni Astrid at nakatitig sa mga labi ni Jonathan. Hindi na nakapagpigil si Cassie at sinugod na si Astrid. Hube! Galit na galit sa sambit ni Cassie at akmang sasampalin si Astrid. Sinalo naman ni Jonathan ang kamay ni Cassie. Teka, bakit mo siya tinutulungan? Akong fiancé mo, diba? Nagngingit-ngit sa galit si Cassie. Hindi naman nagsalita si Jonathan. Jonathan! Tila may pagkamainitin yata ang ulo ng fiancé mo. Parang nakakahiya naman yata sa pamilya mo kung ganyang klase ng babae ang pakakasalan mo. Gaano mo na ba siya kakilala? May laman ng mga salita ni Astrid. Jonathan, I'm trying to be gentle pero valid naman siguro na magalit ako dahil sa nakikita ko sa inyo, diba? Huwag mong pakikinggan ang mga sinasabi ng babaeng yan na walang kakwenta-kwenta. Natatarantang paliwanag ni Cassie. Tila wala namang narinig si Jonathan at bumaling muli kay Astrid. Astrid, I just wanna ask. Anong meron sa inyo ni Mr. Sandoval? Pag-iiba ng topic ni Jonathan. Lalo namang nainis si Cassie at naghalukip-kip na lamang ng kanyang braso. Aha! Assistant kasi ako ni Master T. Busy siya ngayon kaya akong pinapunta niya dito para i-meet si Mr. Sandoval regarding sa mga medicines niya. Palusot ni Astrid. Wow, so nagkakausap kayo ni Master T? Manghang tanong naman ni Jonathan. Tumitig si Astrid kay Cassie at may kinuhang card sa kanyang maliit na bag na dala. Inilagay ni Astrid ang maliit na card sa bulsa ni Jonathan. That's my number. Kung may gusto kang sabihin kay Master T, don't hesitate to contact me. I'm willing to help. At humakbang na nga ang palayo si Astrid.
Hindi naman pumayag si Cassie na kay Astrid ang huling halakhak. Kaya naman ay nag-isip siyang muli ng bagong plano upang ipahiya si Astrid. Ibigay mo tong drinks kay Astrid. At kapag napainom mo na siya, sa'yo na lahat ang laman ng card na to. Sambit ni Cassie sa waiter at iniabot ang card dito. Nagtagumpay naman si Cassie dahil ininom naman kaagad ni Astrid ang ibinigay na drinks ng waiter sa kanya. Wala namang kamalay-malay si Astrid na nilagyan pala ito ng peanut syrup ni Cassie, kung saan ay allergic pala ang dalaga. Kaya naman pagkainom ni Astrid ay nawalan siya ng malay at may mga rashes na tumubo sa balat niya. Nataranta si Mr. Sandoval at mabilis naman na lumapit si Jonathan. Binuhat niya si Astrid. Dalhin mo siya sa ospital, sambit ni Mr. Sandoval. Nagmamadali namang nailabas ni Jonathan si Astrid. Naiwan naman si Cassie na nanggigigil. Hindi ito ang dapat na mangyari. Galit na singal ni Cassie sa kanyang isipan at mabilis na ngang naisugod sa ospital si Astrid. What happened to her, Doc? Nag-aalalang tanong ni Jonathan. Nagkaroon siya ng allergic shock. Probably nakakain siya ng pagkain na may mani or nainom maybe. I'll ask the patient later kapag nagising na siya. But she's fine now, explain ng doktor. Mani? Pero wala namang mani sa event ah. Saan niya naman nakuha yun? Tanong ni Jonathan sa kanyang sarili. Nagtaka siya kung saan ba nakuha ni Astrid ang allergy na yon. Saglit pa ay narinig niyang nananaginip si Astrid. Tila masamang panaginip. Mama! Napabalik ko si Astrid sa kanyang pagkakahiga. Agad namang lumapit si Jonathan. Astrid, gising ka na. Sambit ni Jonathan. Nasaan ako? Tanong ni Astrid. Oo, at ligtas ka na. Tugon ni Jonathan. Bakit ikaw ang nagdala sa akin dito? Tanong ni Astrid. Sino pa ba? Sarkastikong tugon naman ni Jonathan. Salamat, Jonathan. Sambit ni Astrid at akmang aalisin na ang swero na nakatusok sa kanyang kamay. Inawat naman siya ni Jonathan. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Nagtatakang tanong nito. Kailangan ko nang umalis. Tugon ni Astrid. Natutrauma ako sa ospital simula nang mawala ang mama ko. Tila naiiyak pa na sambit ni Astrid. Binalik siya ni Jonathan sa pagkakahiga. Dito ka lang. Magpahinga ka. Sambit ni Jonathan. Bakit, Jonathan? Bakit mo to ginagawa? Dahil ba magiging brother-in-law na kita? Sino ka ba? At bakit ba parang pinapakita mo sa mga tao na akong babaeng pakakasalan mo? Kaya kong sarili ko. Sambit ni Astrid. Nagbuntong hininga si Jonathan. Ano bang pakulo ng babaeng to? Kanina lang sa event inaakit niya ako. Tapos ngayon parang ibang tao naman ang kaharap ko. Nagtatakang sambit naman ni Jonathan sa kanyang sarili. I am just doing this dahil naaawa ko sa'yo. Huwag kang mag-overthink. Tugon ni Jonathan. Nagmatigas pa rin si Astrid at mabilis na inalis ang swero sa kanyang kamay. Pinilit ni Astrid na tumayo ngunit tila naliliyo pa rin siya. Kaya naman mabilis na lumapit si Jonathan at inalalayan ang dalaga. Kailangan mo ba talagang umalis? Tanong ni Jonathan. Tumango ng bahagya si Astrid nang biglang kinaraga siya ni Jonathan. Hoy, ano ginagawa mo? Nagulat na tanong ni Astrid. I am trying to be a nice person. Matipid na tugon ni Jonathan. Saan ka magpapahatid? Tanong ni Jonathan habang nasa sasakyan na sila. Ibalik mo ko sa event. Ano? Pero bakit ka pa babalik doon? Hindi ka pa nga nakaka-recover eh. Sambit ni Jonathan. Alam kong si Cassie ang may kagagawan kung bakit ako nawalan ng malay. Alam kong nagka-allergic reaction ako. Sambit ni Astrid sa kanyang isipan. At bumalik na nga sila sa event. Cassie! Galit na sinugod ni Astrid si Cassie na nasa loob ng VIP kasama ang mga kaibigan nito. Gumisi naman si Cassie. Ang lakas naman ng loob mong sugurin ako dito.
Mataray na singhal naman ni Cassie kay Astrid. Alam kong ikaw ang may kasalanan kung bakit ako na-allergy kanina. Ikaw lang ang tanging nakakaalam na may allergy ako sa mani. Galit na sambit ni Astrid. Ano naman ngayon kung ako may kagagawan nun? Hindi ba sinagip ka naman ng fiancé ko? Paano mo ba gustong mamatay, Astrid? Baka nakakalimutan mo na marami kami dito ngayon. At kayang-kaya ka naming pagtulungan hanggang sa mamatay ka. Pero bibigyan pa kita ng iba pang option. You'll kneel down and apologize. If not, ihanda mo ang sarili mong mamatay. Wala dito ngayon si Jonathan para iligtas ka. Pagbabanta ni Cassie. Nakatitig lamang si Astrid kay Cassie. Bakit ba hindi ka nalang tumulad sa nanay mo na mabilis na wala sa mundo? Bakit hindi ka kaagad mamatay sa allergy mo? Total, pinaninindigan mo naman ang paglandi sa fiancé ko. Sisirain ko na lang ang mukha mo. Sambit ni Cassie at sinampal si Astrid. Galit na galit si Astrid. Nagagalit siya hindi dahil sa sampal na ibinigay ni Cassie kung hindi ang mga sinabi nito sa kanyang ina. Sa galit ni Astrid ay bigla niyang kinuha ang boteng walang laman sa mesa at diretsyong hinampas sa ulo ni Cassie. Nagulat naman ang lahat sa ginawa ni Astrid. Itinutok ni Astrid ang basag na bote sa leeg ni Cassie. Ikaw ang lumuhod. Humingi ka ng tawad sa mama ko. Galit na sambit ni Astrid. In your dreams, Astrid. Nababaliw ka na ba? Pagmamatigas ni Cassie. Luluhod ka ba o hindi? At idiniin ng bahagya ni Astrid ang hawak na basag na bote sa leeg ni Cassie. Dahan-dahan namang lumuhod si Cassie. Humingi ka ng tawad kay mama. Galit na galit pa rin sambit ni Astrid. Tita Helen, I'm sorry. Mahinang sambit ni Cassie. Louder, Cassie, hindi ko naririnig. Sambit ni Astrid. Tita Helen, I'm sorry. Mali ako. Malakas sa sambit muli ni Cassie. Last chance mo na to, Cassie. Kapag ginawa mo pa to ulit, hindi na ako magdadalawang isip na idiretso na sa'yo alinman ang mahawakan kong patalim. Banta ni Astrid at akmang lalabas na sana. Pigilan niyo siya. Nagamit pa rin na malditang si Cassie. Humarang naman ang mga kaibigan ni Cassie nang biglang pumasok si Jonathan kasama ang bodyguard niya na si Elmer. Umarte naman si Cassie at tumakbo papunta kay Jonathan. Jonathan, tulungan mo ako. Papatayin ako ni Astrid. Pag-iinarte ni Cassie. Wala namang pakialam si Astrid sa pagpapapansin ni Cassie kaya diretso siyang lumabas mula ng VIP room. Sir, dumudugo po ang leeg ni Miss Cassie. Sabit ni Elmer. Lalo namang nag-inarte si Cassie at kunwaring nawala ng malay. Bring her to the hospital. Utos naman ni Jonathan kay Elmer. Bakit ang bodyguard niyo lang magdadala sa akin sa ospital? Bakit hindi siya? Naiinis sa sambit ni Cassie sa kanyang isipan. Samantala ay sumunod pala si Jonathan kay Astrid. Naabutan niya agad ang dalaga at hinatak ang braso nito. Isinandal niya si Astrid sa pader. Bakit bigla ka nalang tatakbo? Pagkatapos masaktan si Cassie? Tanong ni Jonathan. Bakit ba hindi mo siya dalhin sa ospital? Bakit andito ka pa ba sa harapan ko? Gusto mo ba siyang ipagigante? Gusto mo rin bang sugatan ang leeg ko? Naiinis sa tanong ni Astrid. Away niyo yan. Hindi ako para makisali sa inyo. Tugon naman ni Jonathan. So why are you here? Naiintrigang tanong ni Astrid. Sasagot na sana si Jonathan na may biglang tumawag sa kanya at kailangan niya nang bumalik ng opisina. Nang sumunod na araw ay nagmamadaling naglalakad si Cassie papasok ng mall nang may bigla siyang nakabangga na isang matanda. Shoot! Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Alam mo ba kung gano'ng kamahal ang suot ng damit ko? Kaya mo ba itong bayaran, ha? Singhal ni Cassie sa matanda. Sa halip na tulungan ito dahil napasubsob ang matanda sa semento. Iha, kailangan mo akong dalhin sa ospital. Sambit ng matanda na tila hirap huminga. Gumisi naman si Cassie. Anong sinasabi niyo? Are you trying to blackmail me? Tumayo ka nga dyan at huwag mo akong artehan. Singhal ni Cassie sa matanda. Ikaw ang bumangga sa akin. Imbes na humingi ka ng pasensya, tulungan ako makatayo dito ay sinisingalan mo pa ako. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Nagalit na sabi ng matanda.
Pagsisisihan? Ang isang matandang katulad mo? Nagpapatawa ka ba? Nakangising sambit naman ni Cassie. Ikaw? Ikaw? Tila nawawala na ng malay ang matanda dahil nahihirapan na itong huminga. Bigla naman napadaan si Astrid at nakita ang matanda na nakahandusay na sa may semento. Mabilis namang lumapit si Astrid at may kinuha sa kanyang bag. Isinubo niya ito sa matanda. Ngumisi naman si Cassie. Anong tingin mo sa sarili mo, Astrid? Doktor ka ba? Tanong ni Cassie na tila ng aasar. Wala ka bang awa, Cassie? Bakit nakatingin ka lang dyan habang nahihirapan yung matanda? Bakit hindi ka malang humingi ng tulong? Hindi mo ba alam ang salitang karma? Singhal ni Astrid kay Cassie. Hindi ko ata alam ang salitang yan at never ko pa yung narinig. Ikakasal na ako kay Jonathan at i-enjoy ko ang buhay bilang Villaruiz. I don't think that's karma. Yung karma na sinasabi mo, sa'yo yun na babagay. Malditang sambit naman ni Cassie. Wala namang kaalam-alam si Cassie na papalapit na si Jonathan sa kanila mula sa kanyang likod. Lola? Nag-aalalang lumapit si Jonathan sa matanda. Nataranta naman si Cassie nang marinig niyang tinawag itong lola ni Jonathan kaya naman tinulak niya si Astrid at siya nang pumalit sa pwesto ni Astrid na nasa harapan ng matanda. Elmer, tumawag ka ng ambulansya. Kailangan nating dalhin si Lola sa ospital. Utos pa ni Jonathan. Lola mo pala siya, Jonathan? Pagkukunwari ni Cassie na akala mo'y walang ginawa sa matanda. Tumango naman si Jonathan. Dadalhin ko sana siya sa ospital, Jonathan. Mabuti na lang at dumating ka. Paninindigan ni Cassie sa pagsisinungaling niya. Luminga naman si Jonathan kay Astrid. What are you doing here? Tanong ni Jonathan. Napadaan lang ako. Tugon ni Astrid nang bigla namang sumingit si Cassie. Jonathan, kailangan na nating dalhin si Lola sa ospital. Nangihina na siya. Hindi niya na mahihintay ang ambulansya. Singit pa ni Cassie. Oo, dumaan si Astrid. At imbis na tulungan niya kaming humingi ng tulong, ay may isinubo pa siya kay Lola na hindi ko malaman kung ano. She keeps on pressing Lola's mouth. Sinubukan ko siyang protektahan, Jonathan. Pagsisinungaling pa ni Cassie. Nakakatawa ka naman, Cassie. Wala ka talagang kaalam-alam sa medisina, no? Kung wala ka naiintindihan sa ginawa ko, I suggest pumunta ka sa brain clinic para ipa-check up yung utak mo. Sambit ni Astrid. Enough, Astrid. Binalingan ni Jonathan si Astrid. Ano ginawa mo sa lola ko? Ganyan ka ba talaga kadesperada, ha? Lahat gagawin mo para lang makuha ang atensyon ko? Dagdag pang singhal ni Jonathan. Naku, ang paka-feeling talaga. Naiinis sa sambit naman ni Astrid sa kanyang isipan. Umira pa si Astrid. Binigyan ko ng gamot ang lola mo para mailigtas ang buhay niya. Inataka siya sa puso at nagsasuffer ng cardiac arrest. Kung hindi dahil sa gamot na ibinigay ko, wala ding kwenta kahit dalhin niyo pa siya sa ospital. Tugon ni Astrid. Hinarap naman siya ni Cassie. Kinukulam mo ba si Lola? Gusto ko na siyang dalhin sa ospital pero pinigilan mo ko. Tapos nagpapaliwanag ka ng ganyan na akala mo ang dami mong alam. Kung gusto mo mapalapit sa fiancé ko, you don't need to be nasty. Nakakayamot na sabat ni Cassie. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, Cassie. Hindi mo ba alam na nakikita at naririnig ng Diyos sa mga pinagagagawa mo? Hindi ka ba natatakot na bigla ka na lang tamaan ng kidlat at ikamatay mo? Sambit naman ni Astrid. Ikaw? Singal ni Cassie kay Astrid nang biglang nagising ng matanda. Lola! Sambit naman ni Jonathan. Ungol naman na matanda. Halika Lola, malapit ang ambulansya. Kailangan madala na kita sa ospital. Sambit ni Jonathan habang tinutulungan ng matanda na tumayo. Kung hinintay ko pa ang pagdating mo, Apo, magiging huli na ang lahat para sa akin. Nangihinang sambit ng matanda. Pero nandito na po ako ngayon, Lola. Sambit ni Jonathan. Napatingin naman ng matanda kay Astrid. Ikaw ang nagligtas sa akin, hindi ba? Tanong ng matanda at kinuha ang kamay ni Astrid.
Pero ako po ang sumagip sa inyo, Lola. Nagkakamali po kayo. Pagsisinungaling naman ni Cassie. At dahil naguguluhan ng matanda, at may pagkaulyanin na hindi niya na nga maalala ang ginawa sa kanya ni Cassie. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang alam ko ay ayoko sa'yo, kaya umalis ka dito. Singhalang matanda kay Cassie. Lola, wag niyo naman po akong ipagtabuyan. Tunay po nag-aalala po ako sa inyo. Patuloy na pagsisinungaling pa ni Cassie. Ngunit tila wala namang naririnig ang matanda at nakatutok ang atensyon kay Astrid. Iha, napakaganda mo at napakababait pa. Pwede bang malaman kung may boyfriend ka na? Tanong ng matanda kay Astrid. Wala po kong boyfriend, Lola. Napapangiting tugon naman ni Astrid. Talaga ba? Ang apo ko, single din siya. Gusto mo ba ireto kita sa kanya? Iha, mabait ang apo ko. Sadyang palagi lamang siyang nakasimangot pero mabuti at busilak ang kanyang puso. Sambit ang matanda. Nanggigigil na naman si Cassie. Tama po kayo, Lola. Mukha po nakakatakot ang mga mata ni Jonathan dahil palagi nakasimangot. Pero bukod po doon, wala na po ako makitang masama sa kanya. Nakangiting sambit ni Astrid. Tila namula naman si Jonathan sa sinabi ni Astrid. Astrid, anong sinasabi mo? Nahihiyang tanong naman ni Jonathan. Ayan ang sinasabi ko, Jonathan. Nakangiting tugon ni Astrid na tila naghaharutan na ang dalawa. Lalo namang umusok ang ilong ni Cassie. Lola, kung ano man po nasabi ko kanina, kalimutan na po natin yon. Hindi ko naman po maaatim na pabayaan kayo. Patawarin niyo po ako, Lola. Sambit pa ni Cassie. Umirap ang matanda kay Cassie. Layuan mo siya, Jonathan. Hindi siyang babaeng dapat mong nakakasama. Galit na singhal ang matanda. Lola, kailangan na po namin kayo madala sa ospital. Sambit naman ni Jonathan. Gusto kitang kasama, Iha. Yaya ng matanda kay Astrid. Cassie, si Astrid na lang isasama namin. Maiwan ka na muna dito. Wala sa mood si Lola kaya sana'y maintindihan mo. Paliwanag ni Jonathan kay Cassie. At umalis na sila Jonathan papuntang ospital. Naiwan naman na nagugutlot si Cassie. Dinala ni Jonathan ang lola niya sa ospital. Maswerte si Madam Villaruiz at nakainom siya ng first aid medicine. Naku, kung hindi, ay baka wala na siya ngayon. Pero wag na kayo mag-alala. She's in a good condition now. Basta alalahanin niyo lang palagi ang kanyang emotions at makapagpahinga siya ng maayos. Bili ng doktor sa matanda. Iha, nakapag-isip-isip ka na ba sa tanong ko kanina sa'yo? Gusto mo ba ang apo ko? Hindi pa rin nakakalimutang tanong ng matanda kay Astrid. Lola, ang totoo po niyan, meron na po kasi ako nagugustuhan eh. Sabit naman ni Astrid. Nalungkot naman ang matanda. Ako, kasalanan mo to, Jonathan. Wala na tuloy ang gusto kong granddaughter-in-law. Singhal ng matanda kay Jonathan. Hindi ako papayag na basta na lang siyang pakawalan ng apo ko. Sambit ang matanda sa kanyang isipan. Iha, may contact number ka ba? Para tatawagan kita palagi. Tanong ng matanda kay Astrid. Sure, Lola. At binigay na nga ni Astrid ang number niya sa matanda. Bilib na talaga ako sa galing mo, Astrid. Pati ba naman ang lola kong ubod ng tapang ay nakuha mo ang loob? Sambit ni Jonathan sa kanyang isipan. Sige na, Lola. Baka kailangan niyo na pong magpahinga. Kailangan na rin nating umalis. Sambit naman ni Jonathan at hinatak na palabas si Astrid. Nagtataka naman si Astrid sa inasal ni Jonathan. Paglabas nila ng kwarto ay sinandal ni Jonathan si Astrid sa pader at masinsinang tinitigan. Ano bang problema mo, Jonathan? Singhal pa nito sa binata. Astrid, meron ka na palang ibang gusto. Bakit inaakit mo pa ako? Diretso ang tanong ni Jonathan. O yung taong nagugustuhan mo ay hindi ka pa rin kontento? Dagdag na tanong pa ni Jonathan. Jonathan, huwag kang manghuhusga ng ibang tao na hindi mo kilala. Wala kang karapatan na bastusin siya. Singhal ni Astrid. Ano? Ako bastos? Bakit hindi mo kaya tingnan ng sarili mo, Astrid, kung anong ugali meron ka?
Singhal pabalik ni Jonathan kay Astrid. Bakit ako? Anong gusto mo sabihin? Naiinis na si Astrid sa sinabi ni Jonathan. Ngumisi naman si Jonathan. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga pinagagagawa mo? Sinadya mo ang lahat. Sinadya mong lumapit kay Lola at gumawa ng senaryo para iligtas siya. Ha? You're playing hard to get, ha? Lahat ng laro na nilaro mo. At ngayon naman, nagpapahirap ka na makuha kita. Pero ikaw naman talaga yung nang-aakit dito eh. Nang-aasar pa ang tono ng pananalita ni Jonathan. Naghalukip-kip na lang ng kamay si Astrid. Mahilig ka siguro magbasa ng mga novels, ano? Ang lawak kasi ng imagination mo. It's just a coincidence na nakita at tinulungan ko ang lola mo. Tugon ni Astrid sa mga sinasabi ni Jonathan. Napatawa naman si Jonathan. Coincidence? Kahit alam mo na yun dapat ang igagamot para kay lola? Wow! Ang galing naman ng coincidence na to. May pang-aasar pa ang tono ng pananalita ni Jonathan. Hindi ko alam kung anong gusto mong iparating, Jonathan. Maliban na tinulungan ko lang naman ang lola mo? Maliban na linigtas ko ang buhay niya? Sobra ka magsalita at magparatang ah. Alam mo, Jonathan, total nandito ka naman sa ospital. I suggest magpatingin ka sa ophthalmologist para ma-check ang mata mo. Tapos, pumunta ka ng psych department para ma-check din ang utak mo. Para naman mawala ng mga malisya mo sa mga ginagawa ko sa'yo. Naiinis sa mga sambit ni Astrid kay Jonathan at akmang aalis na nang biglang hinatak siya pabalik ni Jonathan. Nung mga nakaraang araw lang, nang aakit ka. Pagkatapos ngayon nagagalit ka sa akin? Ibig sabihin, inaako mo na talagang nangkukulang ka sa taong gusto mo. Kaya ba nagpapapansin ka sa akin? Hindi pa rin sumusuko si Jonathan. So, alam mong inaakit talaga kita. At nagpapaakit ka naman. Eh bakit pa trip mo akong i-hot seat ngayon? Dahil ba sa nalaman mo may iba akong gusto? Don't tell me nagsiselos ka. Si Astrid naman ngayon ang nang-aasar. Lumayo ng bahagya si Jonathan. Sinabi ko na sa'yo, Astrid, hindi kita magugustuhan. Hindi ikaw ang tipo ko. Pagmamatigas pa ni Jonathan. Bigla namang hinalikan ni Astrid sa labi ang binata. Mabilis na halik lang yon. How about that? Are you interested now? Tanong ni Astrid na may pagngisi pa. Natigilan naman si Jonathan at hindi na nakapagsalita. Natameme siya. Bigla namang may tumawag kay Astrid at naiwan si Jonathan na tulala pa rin sa kawalan. Lumabas na po ang autopsy ng mama ninyo. Samit ng kausap ni Astrid sa kabilang linya. Ang doktor pala na nag-autopsy kay Helen ang kausap niya. Hindi pala natahimik si Astrid. Pina-autopsy niya ang katawan ng mama niya ng araw na dumalaw siya sa puntod nito. Mukhang sinadya pong pagkamatay ng mama ninyo. May gamot silang itinurok sa kanya na nagpabilis ng normal na tibok ng kanyang puso. At ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Paliwanag ng kausap na doktor ni Astrid. Bigla namang tumulo ang mga luha ni Astrid. Hindi siya makapaniwala na darating sa punto na papatayin ng kanyang ina ng mga taong kinamumuhian niya. Kailangan niyong pagbayaran ng ginawa niyo sa mama ko. Galit na sambit ni Astrid sa kanyang sarili. Sinugod niya ang mga Velasco. Ang kapal naman ng mukha mong mapakita dito. Singhal ni Cassie. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob na magpabalik-balik dito, ha, babae ka? Kinahihiya kita bilang anak ko. Singhal naman ni Don Facundo. At kinahihiya din kita bilang naging tatay ko. Mas gugustuhin ko pang maging ama ng isang hayop kesa sa inyo. Sambit ni Astrid. Aba, at talagang sumusobra ka na, ha? How dare you talk to me that way? Galit na singhal ni Don Facundo. Honey, wag ka namang harsh kay Astrid. Kailangang intindihin natin siya sa pinagdadaanan niya ngayon. Alam naman natin na kamamatay lang ng mama niya. Tayo na lamang natitira niyang pamilya. You can stay here whenever you like. Yeah, dito ka na mag-dinner. Pupunta lang ako sa kusina upang ipaghanda ang ating makakain, ha? Sambit naman ni Agatha. Nagtaka naman si Astrid sa biglang pagbabago ng timpla ng ugali ni Agatha. Sumunod naman si Cassie sa kanyang ina sa kusina.
Mama, ano nangyayari sa inyo? Bakit ang bait niyo kay Astrid? Pagtataka din ni Cassie. Hayaan mo na lang ako sa ginagawa ko, anak. Makisakay ka na lang. Sambit ni Agatha habang may nilalagay na gamot sa pagkain ni Astrid. Anong ginagawa mo, ma? Tanong ni Cassie. Hindi mo ba nakikita, anak? Ito ang dahilan kung bakit kailangan maging mabait tayo sa kanya ngayon. Para magawa natin ang plano namin ng papa mo. Tugon naman ni Agatha. Maya-maya pa ay dumating naman si Don Facundo. Bakit ang tagal niyo? Tanong ng Don. Bakit mo iniwan si Astrid na mag-isa? Baka mag-isip yun. Sambit ni Agatha. Sige, lalabas na muna ako. Sambat naman ni Cassie at bumalik na sa salas. Ano, nakausap mo ba si Mr. Lee? Tanong ni Agatha kay Don Facundo. Oo, kanina pa. At kailangan nakahanda ng lahat bago pa man siya dumating. Tugon ni Don Facundo. Ngumisi naman si Agatha. Malaking pera to, honey. Nakangising sambit nito. Ibebenta pala nila ang puri ni Astrid sa bilyonaryong si Mr. Lee. Ang kawawang dalaga ay walang kaalam-alam sa maitim na plano ng pamilya ng kanyang sariling ama. Nagsimula na silang kumain at nagdagumpay sila Agatha na mapakain kay Astrid ang hinandang pagkain na may halong droga. Bukod pa dito ay may sinubo pa silang tableta sa bibig ni Astrid kaya naman sobrang high ng dalaga at lumulutang. Dinala nila si Astrid sa hotel kung saan ay naroon si Mr. Lee at hinihintay na ang pagdating ng dalaga. Tinawagan naman ni Cassie si Jonathan upang magkita sila sa hotel at masaksihan ng binata ang pagiging lutang nito kasama ang ibang lalaki. Hindi ba si Astrid yan? Ay, totoo nga ang mga sabi-sabi. Mahilig siyang matulog kasama ng iba't ibang lalaki. Kunwaring walang alam si Cassie sa ginawa nilang setup kay Astrid. Nanatiling tahimik si Jonathan at pinagmamasdan lamang si Astrid na akay-akay ng damuhong lalaki. Lasing ba siya? Bakit niya kasama si Mr. Lee? Mga katanungan sa isipan ni Jonathan. Habang nasa loob sila ng kwarto ni Cassie ay may biglang tumawag kay Jonathan kaya naman ay kinailangan niyang lumabas dahil walang signal sa loob. Sa may hallway ay naglakad-lakad si Jonathan upang makasagap ng signal. Ngunit iba ang nasagap niya. Boses ng isang babae na kailangan ng tulong. At hindi lang bastang babae, dahil malinaw sa pandinig ni Jonathan na si Astrid ang babaeng humihingi ng tulong. Sinipa ni Jonathan ang pinto at naabutan na ginagahasa ng lalaki si Astrid na kahit lutang sa droga ay pilit na nanlalaban kay Mr. Lee. Sinuntok naman ni Jonathan si Mr. Lee. Sino ka? Oh, kayo pala, Mr. Villaruiz. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Lee na makita si Jonathan ang tumulong kay Astrid. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na batahan niyo pala si Astrid. Pagmamakaawa ni Mr. Lee. Lumapit naman si Elmer. Ikaw na bahala sa kanya. Utos ni Jonathan. Isinakay ni Jonathan si Astrid sa loob ng kanyang sasakyan at dahil sa epekto ng droga na na-take ni Astrid ay nag-init ang katawan ng dalaga. Kaya naman hindi nito napigilan na halikan si Jonathan. Anong ginagawa mo? Inalayo ni Jonathan ang bahagyang katawan ni Astrid mula sa kanya. Kilala mo ba ako? Alam mo bang akong hinahalikan mo? Tanong muli ni Jonathan. Nag-iinit ako. Sambit ni Astrid. Halikan mo ang taong gusto mo, Astrid. Tugon naman ni Jonathan. Ikaw ang gusto ko, Tantan. Sambit naman ni Astrid. Tantan? Nagtataka naman si Jonathan. Kiss me, please. Sambit ni Astrid na may pangaakit ang tono ng boses. Hindi pa rin nakakapigil si Jonathan at tinalikan niya ng marahan si Astrid. Halik na sabik sa isa't isa. Sa loob ng kotse ay nangyari muli ang hindi nila inaasahan. Pagkatapos noon ay dinala na ni Jonathan si Astrid sa ospital. Mukhang maraming drugs ang pinagamit sa kanya. Pero maayos ng kalagayan niya ngayon dahil tinuro ko na sa kanyang mga pinakamabisa na klase ng gamot para mapabilis ang pagbaba ng tama niya dahil sa droga na na-take niya. Pag-explain ng doktor na tumingin naman kay Astrid, saglit pa ay dumating na din si Elmer. Sir, umamin na po si Mr. Lee. Malaking pera daw po kasi ang ibinayad niya kay Don Facundo kapalit ng puri ni Miss Astrid. At kasabot po dito ang fiancé niyong si Cassie.
at ang kanyang inang si Agatha. Nagpabuntong hininga naman si Jonathan. Ipa-cancel mo ang cooperation ko sa pamilyang Velasco at ipa-background check mo ang data ni Astrid. Utos ni Jonathan. Yes, sir. Si Jonathan ang nagbantay kay Astrid sa ospital hanggang sa magamalay ito. Jonathan, sambit ni Astrid at hindi napigilan na hawakan ng pisngi ng binata. Ngunit mababaw lamang pala ang tulog ng binata at hinablot ang kamay ni Astrid. Parang hindi naman ata fair na bigla mo akong hahawakan nang wala akong kamalay-malay. Epekto pa rin ba ng drugs? Pili yung sambit ni Jonathan. Napakagat naman ang labi si Astrid at napayuko na lamang. Tumango naman si Jonathan at dahan-dahang isinandal si Astrid sa higaan. Nagtama ang kanilang mga mata. Nagkatitigan. Napakalapit ang mukha nila sa isa't isa. Saglit pa ay dahan-dahang lumapat ang labi ni Jonathan sa labi ni Astrid. Tumikim naman ang lola ni Jonathan na kanina pa pala silang pinagmamasan sa may pintuan. Lola, kanina po ba kayo dyan? Bakit hindi naman po kayo kumakatok? Nahihiyang tanong ni Jonathan. Wala naman ako nakita eh. Sige lang. Natatawang tugon ng makulit na matanda. Akmang aalis na sana ang matanda, ngunit nilapitan ito ni Jonathan at pinapasok sa kwarto. Dumito na muna kayo, Lola. Anyaya ni Jonathan. Lola, kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Okay na po ba kayo? Nakangiting bati ni Astrid sa matanda. Okay naman ako ngayon. Sinabi sa akin ni Jonathan na may sakit ka daw kaya nag-alala ko at pinuntahan kita, iha. Tugon ng matanda. Maliit na problema lang po yun, Lola. Huwag po ninyo akong isipin. Nakangiting sambit naman ni Astrid. Lumapit ang matanda kay Jonathan at bumulong. Hoy, apo. Huwag mong pababayaan si Astrid, ha? Oras na may mangyari sa kanya, humanda ka sa akin. Siya ang paborito kong granddaughter-in-law. Kaya huwag mong hahayaan na makawala pa siya sa'yo. Sige na, unahan mo na siya, apo. Pangbuburyo ng matanda kay Jonathan. Lola, hindi naman po maaaring gusto ninyo. May iba na pong gusto si Astrid at hindi po ako yan. Napaka-imposible po na makuha ko ang loob niya at isa pa, engaged na rin po ako. Pabulong na paliwanag ni Jonathan sa kanyang lola. Piningot naman ng matanda ang kanyang apo. Ikaw talaga, inuubos mo talagang pasensya ko. Naiinis sa singhal ng matanda kay Jonathan. Aray, Lola! Angal naman ni Jonathan dahil piningot siya ng lola niya. Dumating ang araw ng kaarawan ni Madam Villaruiz, ang lola ni Jonathan. Maraming mga malalaking tao ang dumalaw sa mansyon ng mga Villaruiz upang iabot ang personal ang mga mamahaling regalo nila para sa matanda. Nagpunta din si Cassie sa mansyon. Nakasalubong ito ni Astrid. Hi Astrid, how's your date with Mr. Lee? Balita ko sobrang manyak daw ng matandang yan ah. Siguro sawang-sawa siya sa katawan mo, no? Pang-aasar ni Cassie. Cassie, drinogo niyo ako. Nilagyan niyo ng drugs ang pagkain ko. Singhal ni Astrid. You have to thank me, Astrid. Kung hindi dahil sa amin, hindi mo ma-enjoy ang gabing yon. Sambit ni Cassie. Sampal ang iginawad ni Astrid kay Cassie. Oo, Cassie. Salamat. Salamat. Kasi dinala mo rin si Jonathan ng gabing yan. At alam mo ba, hindi na tuloy ang balak sa akin ni Mr. Lee. Dahil dumating si Jonathan para iligtas ako. Nakangising sambit ni Astrid. Imposible. Umalis na si Jonathan ng gabing yan dahil may urgent work siya. Kaya paano kanya maililigtas? Naiinis na singhal ni Cassie. Ngumisi muli si Astrid. Cassie, alam mo ba kung ilang taling meron si Jonathan sa katawan? May laman ang tanong ni Astrid. Hindi naman makasagot si Cassie. Hindi ba't fiancé mo si Jonathan? Bakit hindi mo alam kung ilang taling niya sa katawan? Hindi ba dapat ikaw ang nakakaalam nun? May pang-aasar pa sa tono ng pananalita ni Astrid. You! Galit na galit si Cassie na akmang sasampalin sana si Astrid, ngunit sinalo ni Jonathan ang kamay ni Cassie. Jonathan! Singhal ni Cassie. Itinapon ni Jonathan ang kamay ni Cassie.
Oras na malaman ni Lola na paglalapatan mo si Astrid sa harap ng maraming tao, hindi siya matutuwa at hindi siya makakapayag na makapasok ka sa pamilyang to. Sambit ni Jonathan. Pero Jonathan, si Astrid naman palagi nauuna eh. Siya ang nagsisimula ng gulo. Binubuli niya ako. Sumbong ni Cassie. Enough for this. Pakiusap, magsisimula ng event in a bit. Sambit ni Jordan. At nagsimula na nga ang event. Happy birthday, Lola! I bought gifts for you. At ipinagmayabang ni Cassie ang mga mamahaling regalo na binili niya para sa matanda. Sige na, maupo ka na dyan. Matabang na tugon naman ang matanda kay Cassie. Oh, Astrid! Where's your gift to Lola? May binili ka bang mamahaling regalo para sa kanya? Tanong ni Cassie na tila ng aasar. Hindi naman nagustuhan ng matanda ang sinabi ni Cassie. It's fine, Astrid. The best gift that I received today ay narito ka. Masaya ako makita ka, Iha. Niyakap at hinalikan ng matanda si Astrid. Dito ka maupo sa tabi ko, Iha. Yaya pa na matanda kay Astrid. Nako, syempre may regalo po ako para sa inyo, Lola. Sambit naman ni Astrid. Nako, nag-abala ka pa talaga, Iha. Nakangiting tugon naman ng matanda. Leche talaga. Pakarami kong regalo na mamahalin ng pinamili para sa kanya. Ni isang regalo hindi man lang niya tiningnan. Pero si Astrid inasikasan niya. Gigil na sambit ni Cassie sa kanyang isipan. Maayos na natapos ang birthday celebration ng lola ni Jonathan. Kinabukasan ay magandang balita ang natanggap ni Astrid. Kilala niya ang naglason sa kanyang ina. At laking gulat niya nang malaman na ang sarili niya palang ama ang may kagagawa nito. Naririto ka na naman? Singal ni Don Facundo kay Astrid na sinugod na naman ng pamilya Velasco at sa pagkakataong ito ay kasama ng mga pulis. Damputin niyo siya, singal ni Astrid. Ha? Anong pinagsasasabi mong babae ka? Bakit kailangan niyo akong hulihin? Angal ni Don Facundo na pumapalag. Sumama na lang po kayo ng maayos. Meron na po kaming warrant of arrest laban sa inyo. Na nagpapatunay na pinatay niyo ang ina ni Miss Astrid Trinidad na si Helen Trinidad. Sambit ng pulis. Hindi to maaari. Wala kang katibayan. Pagtanggi pa rin ni Don Facundo. Ngumisi naman si Astrid. Mabulok ka sa kulungan. At pagbabayaran mo ang lahat ng kasamaang ginawa mo sa akin at kay Mama. Galit na sambit ni Astrid. Astrid, hindi mo to maaaring gawin kay Papa. Ama mo siya. Umiiyak na sambit naman ni Agatha. Ama? Kailan ba siya nagpakaama sa akin? Wala ako naging ama. At kahit kailan, hindi ko siya kikilalaning ama. Matigas na sambit ni Astrid. Wala kang puso! Umiiyak na singhal naman ni Cassie. Ako? O kayo? Na walang apong pinahirapan ng mama ko. Kung ako sa inyo, magsisimula na ako mag-alsabalutan. Dahil sinisigurado ko na mararanasan ninyo ang pinadanas niyo sa amin ni Mama noon. Oras na para maningil ako. Galit na sambit ni Astrid. At sumunod na si Cassie at Agatha kay Don Facundo na dinala sa presinto. Napatunayan nga na si Don Facundo talaga ang may kasalanan sa pagkamatay ni Helen Trinidad. Nahatulan siya ng panghabang buhay na pagkakakulong. At ang mag-inang Cassie at Agatha naman ay naghirap dahil sa nabaon ng pamilya nila sa utang. Maging ang mansyon ay nakuha na rin ng bangko. Ngunit iba pala talaga ang taglay ng jade na hawak ni Cassie dahil ito pala ang makakapagpabago ng buhay niya na dapat ay para kay Astrid. Paano na tayo, Mama? Umiiyak na tanong ni Cassie sa ina habang inilalabas ang mga gamit sa mansyon. Huwag ka mawawalan ng pag-asa, anak. Tandaan mo, ikakasal pa kayo ni Jonathan. Magiging okay din ang lahat. Sambit ni Agatha habang yakap ang anak na si Cassie. Maya-maya pa ay dumating na ang isang sasakyan. Bumaba ang isang lalaki na may kasamang isang matanda. Good morning. Ako si Henry at siya si Don Felix Trinidad. Narito kami para malaman kung dito pa rin nakatira si Helen Trinidad. Tanong ng binata. Nagkatingin na naman ang mag-inang Agatha at Cassie. Si Don Trinidad, ang isa sa pinakamayamang don ng bansa. At bakit niya hinahanap ang pesteng Helen na yon?
Tanong ni Agatha sa kanyang isipan. Kilala ko si Helen Trinidad. Bakit niyo siya hinahanap at anong sadya ninyo? Tugon ni Agatha. Hinahanap namin ang jade na pendant na to. Ipinakita ni Henry ang isang larawan ng jade na pendant. Nanlaki naman ang mga mata ni Cassie. Ako ang may-ari ng jade na pendant na yan. At inilabas ni Cassie ang pendant mula sa kanyang bag. Ikaw? Paano mo nakuha ang pendant na to? Tanong ni Don Felix. Tumingin naman si Cassie sa inang si Agatha. Ibinigay yan sa kanya ng kanyang ina, si Helen Trinidad. Pagsisinungaling ni Agatha. Sumenyas naman si Agatha sa mata ni Cassie. Opo, binigay po sa akin yan ng aking ina, na si Helen Trinidad. Pinanindigan naman ni Cassie ang kasinungalingan ng kanyang ina. Ikaw nga. Ikaw ang nawawalang apo ko. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Don Felix. Niyakap nito ng mahigpit si Cassie. Sa pag-aakalang ito nga ang kanyang nawawalang apo. Bigla namang dumating si Astrid at nasaksihan ng pagsisinungaling ng mag-inang Cassie at Agatha. Hinablat niya ang jade na pendant kay Cassie. Ako ang nagmamayari ng pendant na yan, Cassie. At ako ang anak ni Helen Trinidad. Hindi ikaw. Ano namang kasinungalingan to? Galit na singhal ni Astrid. Binawi naman ni Cassie ang pendant na hawak ni Astrid. Akin na yan. Bakit ba ang hilig-hilig mong magpanggap ha, Astrid? Lahat na lang kinainggitan mo sa akin. Pati ba naman ang pagpapanggap bilang anak ni Helen Trinidad paninindigan mo? Respeto mo naman ang kaluluwa ng mama ko. Umiiyak na sambit ni Cassie upang mas maging makatotohanan ng kanyang pagpapanggap. Nagkaroon na nga ng pagdududa si Henry. Tama na. Kumuha tayo ng DNA test para malaman natin kung sino talaga nagsasabi ng totoo sa inyo. At nagpasya na nga si Don Felix na ipa-DNA test sina Cassie at Astrid. Pagkalipas lamang ng halos isang linggo ay dumating na ang resulta ng DNA test ng dalawa. Kabadong-kabado si Cassie sa maaaring maging reaksyon ng Don oras sa malamang nagsisinungaling siya. Samantalang confident naman si Astrid sa sarili niya na siya ang tunay na apo ni Don Felix. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay isang hagupit na sampal ang iginawad sa kanya ni Don Felix. Paano mo naaatim na magsinungaling? At ipinagpipilitan mo pang sarili mong parte ka ng pamilyang to? Ang lakas ng loob mo sabihin na ikaw ang nawawalang apo ko. Isa kang desperada. I want you out of my mansion. Now! Galit na singhal ni Don Felix. Kinuha naman ni Astrid ang resulta ng DNA test at kitang-kita na wala ni 1% ng dugo na meron siya ng pamilya Trinidad. Nakangisi naman ang mag-inang Cassie at Agatha na dinaya pala ang DNA test upang lumabas na positive ay si Cassie at hindi si Astrid. May inutusan pala si Agatha upang pagpalitin ang resulta ng DNA test ng dalawa. Kayong may kagagawa nito. May ginawa na naman kayong kababalaghan dito. Mga demonyo talaga kayo. Nagwawala na si Astrid. Ilabas niyo siya. Utos ni Don. At inilabas si Astrid ng mga tauhan ni Don. Abot hanggang langit ang ngiti ng mag-inang Cassie at Agatha. Samantalang meron pa rin pagdududa sa isip ni Henry ang kanang kamay ni Don Felix. Merong hindi tama. Kailangan kong mag-imbestiga. Sambit ni Henry sa kanyang isipan. Ang kawawang si Astrid ay napahagulhol na lamang nang mapalaya sa mansyon ng sarili niyang lolo. Ni hindi man lang niya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Habang nasa daan ay may humintong sasakyan sa kanyang harapan. Nagbukas ang bintana ng sasakyan at mukha ni Jonathan ang bumungad sa kanya. Hop in! Sambit ng binata. Sumakay naman si Astrid. Ano nangyari sa'yo, Astrid? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Jonathan. Umiling-iling si Astrid. Paano kita matutulungan kung hindi mo sasabihin ko anong problema mo? Naiinis sa sambit ni Jonathan. Bakit parang sira ang aircon ng sasakyan, Elmer? Ang init. Singhal ni Jonathan na diretsong nagubad. Nanlaki naman ang mga mata ni Astrid sa mga ginawa ni Jonathan. Ano? Kala mo naman ngayon mo lang to nakita. Pili ang sabi naman ni Jonathan. Napatingin naman si Elmer sa may salamin at napangisi. Oo,
Nagkadaupang palad na sina Astrid at Jonathan, ngunit hindi niya namamalayan kung gaanong kaganda ang katawan ng binata, lalo na sa liwanag. Ngunit may isang bagay na nakapukaw ng pansin ni Astrid. May peklat si Jonathan sa kanyang dibdib. Sabit ni Astrid sa kanyang isipan. Biglang nag-flashback kay Astrid ang nakaraan. "Kamusta ka na, Tantan?" Tanong ng batang si Astrid. "Eto, medyo okay na. Namiss kita 2 days. Namiss ko yung paglalaro natin." Tugon naman ni Tantan. Through this ang naging palayaw ni Astrid noong bata pa siya. "Pwede ka na ba maglaro ulit? Hindi ba masakit yung sugat mo sa dibdib?" Nag-aalalang tanong ni Astrid. "Hindi na, kahit tignan mo pa. Peklat na lang yung sugat ko sa dibdib, oh." Tugon ni Tantan at ipinakita ang peklat niya kay Astrid. Parehong-pareho ng peklat ni Jonathan at Tantan. Kaya naging malaking katanungan kay Astrid yan. Si Jonathan at Tantan ay iisa? Tanong ni Astrid sa kanyang isipan. "Hoy, natutunaw ako niyan." Sabit ni Jonathan na nakabihis na pala ng t-shirt. Jonathan, pwede ko bang malaman kung paano mo nakuha yung peklat mo sa dibdib?" Diniretsyong tanong ni Astrid si Jonathan. I got this in a car accident when I was young." Tugon naman ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Astrid. Hindi siya makapaniwala na ang taong matagal niya nang hinahanap ay palagi niyang nakakasama. Tila nais naman niyang umiyak. Hindi niya alam kung paanong i-approach si Jonathan sa ganitong bagay. Nalalapit ng engagement ni Jonathan at Cassie. Hindi niya alam kung paano tututol dito. "Astrid?" Tanong muli ni Jonathan. Hindi na napigilan pa ni Astrid ang kanyang sarili. Niyakap niya ng mahigpit ang binata. Matagal na panahon niyang hinanap si Tantan at ngayon ay tila ayaw niya nang pakawalan pa si Jonathan. "Jonathan, huwag mo itutuloy ang engagement ninyo ni Cassie." Lakas loob na sambit ni Astrid. Kumunot noon naman si Jonathan. Anong sinasabi mo?" Pagtataka ni Jonathan. "Gusto mo ba siya?" Tanong muli ni Astrid. Nagbuntong hininga si Jonathan. "Siyang babaeng nakasama ko ng gabing sobrang lugmok ako sa alak at nadroga dahil sa kapabayaan ko. Kung hindi niya ako pinatuloy sa kwarto niya, baka napahamak na ako." Tugon ni Jonathan. "Kaya mo ba siya nais pakasalan? Hindi dahil gusto mo siya, pero dahil niligtas niya ang buhay mo? Kung ganun, i-cancel mo ang engagement, Jonathan." Desperadang sambit ni Astrid. Hindi ko pwedeng gawin yan. Ipinangako ko kay Cassie na magiging responsable ako sa kanya pagkatapos ng gabing yon. At pakakasalan ka siya." Tugon ni Jonathan. Umatras si Astrid. "Sige, Jonathan. Kung itutuloy mo engagement ninyo ni Cassie, manggugulo ako." Banta ni Astrid at hamakbang na palayo. "Astrid, hindi ko alam kung anong laro ang gusto mo." Sambit ni Jonathan na biglang nagulo ang isipan. Lumingon naman si Astrid. "Sa araw ng engagement ninyo, may sorpresa ako sa'yo." Tugon ni Astrid at tuluyan na nga umalis. Dumating na nga ang araw ng engagement ni Jonathan at Cassie. Naroon na ang mga magulang ni Jonathan, sina Don Felix at si Agatha. Inaayos muna nila ang pictorial bago dumating ang mga bisita. Habang abala si Cassie sa pag-aayos, habang wala pang mga bisita ay hindi naman mapakali si Jonathan kakaisip sa mga binitawang pagbabanta ni Astrid na sisirain nito ang kanilang engagement party. "Okay ka lang ba, Jonathan?" Tanong ni Cassie na napansin ang pagiging tahimik ni Jonathan. Tumangutango lamang si Jonathan. Nabigla namang dumating ang kanyang lola kasama si Astrid. "Hindi ako makakapayag na maikasal ang huwad na yan sa apo ko." Sambit ng lola ni Jonathan. Lumapit naman ang papa ni Jonathan sa matanda. "Ma, huwag na kayong gumawa ng gulo pa dito. Respeto naman ho ninyong engagement ng apo ninyo. Kung ika-cancel natin to, ano na lang ang sasabihin ng mga bisita?" Sambit ng ama ni Jonathan. "Sino bang may sabi na ika-cancel ang kasal?" Tugon naman ng matanda. Anong ibig niyong sabihin?" Pagtataka naman ng ama ni Jonathan. "Hayaan niyong palitan ni Jonathan ang kanyang magiging bride. Dahil si Astrid naman talaga ang dapat na mapangasawa ng apo ko. At hindi ang babae yan. Hindi siya nararapat maging parte ng pamilyang ito." Sambit ng matanda. "Don't you dare talk to my granddaughter that way.
Ang engagement party ay kailangang matuloy ngayong araw na to. Sa ayaw at sa gusto mo. Galit na sagot ni Don Felix. Nataranta naman ang ama ni Jonathan. Don Felix, hindi lamang tayo nagkakaintindihan. Tugon ng ama ni Jonathan. Pwes paliwanag mo. Galit pa din na singhal ng Don. If you don't mind, Don Felix, sa ibang kwarto tayo mag-usap at hindi dito. Sambit ng ama ni Jonathan. At dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari, ay nagpahinga na muna ang lahat. Nagpahinga na muna ang lola ni Jonathan sa isang kwarto, nag-iisa. Dito na kumilos si Cassie sa biglang masamang plano na nabuo niya sa isip nang tumutulang matanda sa kasal nila. Lola, ito po oh. Inabot ang tasa ng tsaa sa matanda. Hindi ko kailangan yan. Supladang tugon ng matanda. Nagtimpi naman si Cassie. Alam ko pong ayaw niyo sa akin, Lola, at naiintindihan ko po yun. Pero lahat po ay gagawin ko para magustuhan niyo ako. Oo nga po pala. Kay Astrid galing ang tsaang yan. Siya pong gumawa niyan para sa inyo. Ipinakisuyo lang po sa akin ni Astrid since pumunta lamang po siya ng banyo. Pagsisinungaling ni Cassie. Umismid ang matanda at kinuha ang tsaa na inaabot ni Cassie. Iinumin ko ang tsaang to dahil si Astrid ang gumawa. Pero kahit anong gawin mo, Cassie, hindi kita mapapatawad. At matatanggap na mapangasawa ng apo kong si Jonathan. Nag-iisa lang si Astrid na nais kong maging granddaughter-in-law. At hindi ko yan. Sampal na salita sa mukha ni Cassie. Nanggigil naman lalo si Cassie. Saglit pa ininom na ng matanda ang tsaa na dala niya. Nakaramdam ng paninikip ng dibdib ang matanda. Hindi ako makahinga. Ano ginawa mo? Naghihingalong-singalang matanda kay Cassie. Ngumisi naman si Cassie. Ano bang kayang gawin ng isang matandang katulad mo? Walang makakapigil sa engagement namin ni Jonathan. Rest in peace, Lola. Sambit ni Cassie at iniwan ang matandang naghihingalo sa kwarto na iyon. Siyang pagdating naman ni Astrid at naabutang naghihingalo ang matanda. Lola, ano nangyayari sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Astrid. Mia, kailangan mo na umalis. Isa-set up ka ni Cassie. At nawala na nga ng malay ang matanda. Lola, hindi kita maintindihan. Ano po ang sinasabi ninyo? Lola! Natataranta na si Astrid. Sinek agad ni Astrid ang pulse ng matanda at alam niya agad na strong toxin ang pinainom sa matanda. Tinawagan ni Astrid ang kanyang pinagkakatiwalaang doktor, assistant na si Asval, upang dalhin ang mga karayom na kailangan niya upang gamutin ang matanda. Bigla namang dumating si Jonathan kasama ang iba pa. Astrid, ano ginagawa mo kay Lola? Pagpapanggap na singhal ni Cassie. Agad namang lumapit si Jonathan sa lola niya. Elmer, tumawag ka ng doktor. Utos ni Jonathan. Nagkagulo na ang lahat. Jonathan, nalason ng lola mo at strong toxin ang nainom niya. Sambit ni Astrid. Astrid, hindi ba galing ka na ng kulungan noon? Ikaw lamang may motibong gawin ang bagay na to. Dahil hindi mo magawang masirang engagement namin ni Jonathan. Si Lola ang ginantihan mo. Wala ka pa rin pagbabago. Pagbibintang pa ni Cassie upang pagtakpan ng kanyang kasalanan. Luminga naman si Jonathan kay Astrid. Paano mo nagawa yun kay Lola? Napakabait sa'yo ni Lola. Bakit mo siya nilason? Galit na galit si Jonathan. Ano? Bakit ako, Jonathan? Hindi ko yung magagawa kay Lola. Pagpasok ko, naghihingalo na si Lola. Sinubukan ni Astrid na magpaliwanag. Hinatak ng ina ni Jonathan ang kamay ni Astrid at sinampal ng malakas ang pisngi ng dalaga. Isa kang halimaw. Nagpag-alaman namin ng asawa ko na pinagpipilitan mo ang apo ka ni Don Felix. Isa kang desperada at ambisyosang babae. Galit na singhal ng nanay ni Jonathan. Ang mamamatay tao na katulad mo ay nararapat lamang na mabulok muli sa kulungan habang buhay. Singit pa ni Agatha. Call the police. Now! Sambit naman ni Don Felix. Pinagtutulungan na si Astrid nang biglang dumating si Elmer. Sir Jonathan, nalalason po si Madam Villaruiz. Habang wala po ang doktor niya, bakit hindi po natin kontakin si Master T? Siya pong makakatulong sa lola ninyo. Suggestion ni Elmer. Ako si Master T. At akong bahala kay Lola. Kaya kong alisin ang lason sa katawan niya.
Wala nang ibang choice si Astrid kung hindi ang umamin sa tunay niyang pagkatao. Ngumisi naman si Cassie. At ano namang kalokohan to, Astrid? Ngayon naman nagpapanggap kang si Master T. Nako, hanggang ngayon talaga nagsisinungaling ka pa rin sa amin, ano? Sambit ni Cassie. Hindi naman siya pinansin ni Astrid. Jonathan, kailangan ko nang gawin ang nararapat. Kailangan kong iligtas si Lola. Kailangan mong magtiwala. Sambit ni Astrid. Shut up! Hintayin mong damputin ka ng mga pulis. Doon ka nararapat. Sambit ng ina ni Jonathan. Mama, subukan natin. Buhay ni Lola nakasalalay dito. Sambit ni Jonathan. Ano? Naniniwala ka pa rin sa kasinungalingan ng babaeng to? Tugon ng mama niya. Assistant siya ni Master T. At naniniwala ako sa kakayahan niya. Sambit ni Jonathan. Where's Master T? Biglang sulpot naman ni Asval kasama ang medical team ni Astrid. Nagtingin na ng lahat. Nakita naman agad si Asval ni Astrid. Oh, there you are. Sambit ng binata sabay abot ng gamit ni Astrid sa paggagamot. Nanlaki naman ng mga mata ng lahat ng malaman na si Astrid ay siya ngang si Master T. Ikaw si Master T? Hindi makapaniwalang tanong ng ama ni Jonathan at sinimula na nga ni Astrid ang paggagamot sa matanda. Pagkatapos ng ilang minutong pag-acupuncture ay nagbuntong hininga si Astrid. Nawala ng lason sa katawan ni Lola. Ligtas na siya. Nagpapahinga lamang siya ngayon. Bukas pagising niya ng umaga. Maayos na siya. Sambit ni Astrid. Ay, salamat naman. Halos sabay na sambit ng mga magulang ni Jonathan. Astrid, ikaw nga si Master T. Sambit ni Jonathan. Nakatitig lamang si Astrid kay Jonathan. I knew it. Sinadya mo lahat. Nilason mo si Lola para ikaw din ang magpagaling sa kanya. Para ikaw ang magligtas sa kanya. Para ikaw na naman ang bida. Paninirang pilit pa din ni Cassie. Isa kang hangal. Wala kang alam sa mundo ng medisina. Doktor si Master T at responsibilidad niyang magligtas ng tao. Hindi kami ang komite ng buhay. Pagtatanggol ng doktor na kasama ni Asval. Ngumisi naman si Cassie. Kaya pala maraming mga doktor ang namamatay ang kanilang mga pasyente. Huwag kang feeling santo, Astrid. Isa kang surot na nagbabalat kayo bilang doktor. Sambit pa rin ni Cassie. Nagbabalat kayo? Ako ba? O ikaw ang nagbabalat kayo dito? Tatanggalin ko ang maskara mo at ipapakita ko sa lahat ang tunay mong pagkatao. Sambit ni Astrid. Okay, Astrid. I'm waiting. Confident pang tugon ni Cassie. At inilahad na nga ni Astrid ang CCTV footage na nasa loob ng kwarto kung saan sila naroon ngayon. Nakamonitor pala yon sa cellphone ni Astrid. Nakita nila doon na si Cassie talagang nagbigay ng lason sa matanda. Nangangamba ako sa maaari ninyong gawin na mag-ina. Kaya naman naisip kong lagyan ng hidden CCTV ang kwartong to para sana bantayan si Lola. Pero napakasama nyo. Dahil dumating pa talaga sa punto na lalasunin yung matanda. Wala kayong puso. Galit na singhal ni Astrid. Hindi. Walang katotohanan yan. Pagtanggi ni Cassie. Ngumisi naman si Astrid. Huling-huli ka na, Cassie. Pero pilit ka pa rin tumatanggi. Sambit ni Astrid. Hindi naman alam ni Cassie ang gagawin. Natataranta na siya. Lolo, walang katotohanan ng lahat ng yan. Dinadaya lang tayo ni Astrid. Gusto niya lang ako i-set up. Umiiyak na paghingi ng tulong ni Cassie kay Don Felix. Lahat na lang kaya mong gawin. Ano pa bang kasinungalingan mo para lubos-lubusin mo na? Singhal ni Don Felix kay Astrid. Don Felix! At bigla namang dumating si Henry. Nagkamali tayo. Ito ang tunay na resulta ng DNA test ni Cassie at Astrid. Hindi mo tunay na apo si Cassie. At si Astrid. Siya ang nagsasabi ng totoo. Siya ang anak ni Helen Trinidad. Siya ang nawawala mong apo. Sa wakas ay lumabas na rin ang katotohanan. Ano? Gulat na sambit ni Don Felix. Tiningnan nandun ang mga papel na dala ni Henry. Paano ninyo nagawang gawin akong tanga sa katotohanan at dayain ang mga resulta, ha?
Hindi naman makapaniwala si Don Felix na naloko siya. Umamin ng doktor na binayaran daw siya ni Agatha para pagpalitin ang kanilang mga blood samples. Paliwanag pa ni Henry. Hindi. Nagkakamali ka. Akong anak ni Helen Trinidad. Pinagpipilitan pa rin ni Cassie ang kanyang kasinungalingan. Isang hagupit na sampal ang tugon sa kanya ni Henry, nagigil sa ginawa nila mag-ina. Do not deserve anything from this family. Wala ka sa kalingkingan ni Lady Helen, lalo na sa tunay niyang anak na si Astrid. Sambit ni Henry. Lolo, huwag ka maniwala sa kanila. Ako ang tunay mong apo. Umiiyak na pagmamakaawa ni Cassie. Ikaw ang halimaw. Ikaw palang sinungaling dito. Ikaw ang nagbabalat kayo. Ambisyosa. Papapatay kita. Galit na galit si Don Felix na nasasaktan sana si Cassie nang bigla namang humarang si Agatha at niyakap si Cassie. Tama na! Umiiyak na sabit ni Agatha. Agatha and Cassie, kailangan niyong pagbayaran ang lahat ng kasalanan at kasinungalingang ginawa ninyo. Gusto niyo bang sunduin pa kayo ng mga pulis dito? O isusuko na lang ninyo mga sarili niyo sa police station? Galit na sabit ni Jonathan. Humiwalay sa pagkakayakap ng ina si Cassie. Wala akong kasalanan. Siya ang nagtulak sa akin para gawin ang lahat ng to. Pagduduro ni Cassie kay Agatha. Cassie, mama mo ko. Bakit kailangan mong itapon sa akin lahat ng kasalanan mo? Sambit ni Agatha. Umalis na kayo dito. Galit na singal ni Jonathan. Kinaladkad palabas ang mag-inang Cassie at Agatha. Astrid, apo. Hiyang-hiyang hinarap ni Don Felix si Astrid. Patawarin mo ako. Nabulag ako sa katotohanan at hindi ko malang naramdaman na totoo ang sinasabi mo. Ni hindi ko malang pinairal ang lukso ng dugo na nararamdaman ko sa'yo. Umiiyak na sambit ng Don. Lolo, hindi niyo kailangang humingi ng tawad. Kalimutan na po natin ang nangyari. Ang importante ngayon ay alam na ninyo ang katotohanan. Tugon ni Astrid. Pupuntahan natin si Mama dahil alam kong miss na miss ka na niya. Sasamahan kita sa puntod niya. Kahit kailan na gusto mo, Lolo. Dagdag pa ni Astrid. Miss na miss ko na siya, apo. At niyakap ni Astrid si Don Felix. Natuloy pa din ang engagement. Ngunit hindi na si Cassie ang bride kung hindi si Astrid. Masayang nakiselebrate ang malalaking tao sa industriya. Masaya din ang mga magulang ni Jonathan, lalo na ang kanyang lola. Ganon din si Don Felix. Sa'yo palang kalahating jade ng pendant na inaangkin ni Cassie. Kaya ikaw talagang babae nagligtas ng buhay ko nung araw na yon. Sabit ni Jonathan. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon, Jonathan. Niligtas kita. Kaya kailangan mo talaga akong pakasalan. Nakangiting tugon naman ni Astrid. Hinaplos ni Jonathan ang makinis na pisngi ni Astrid. Bukod sa pagiging Master T, ano pa ba mga hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ni Jonathan. Well, ikaw na yung matagal kong hinahanap na kababata na si Tantan. Ako si Trutis, na kaibigan mo ng mga bata pa tayo. Nakuha mo ang sugat na yan dahil aksidente tayo sa sasakyan at niligtas mo ang buhay ko. Tugon ni Astrid. Oo, Trutis, ikaw nga. Kaya pala sobrang lapit ng puso ko sa'yo. Simula pagkabata, ikaw pala talagang destiny ko. Sambit ni Jonathan. Siniil ng halik ni Jonathan ang magagandang labi ni Astrid. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay pagkatapos ng engagement. Mas lalong nagtibay ang pagsasama ni na Astrid at Jonathan. Naghirap naman ang mag-inang Cassie at Agatha dahil sa ganid sa pera ay lupa pa rin ang kanilang kinalagpakan at inulubog ng mataas nilang ambisyon na kinain ang kanilang mga buhay. Ang kwentong ito ni Astrid ay nagpapatunay lamang na kahit anong hirap ang danasin mo sa buhay mo, as long as busilak ang puso mo sa pagtulong sa tao ay iaangat ka ng Panginoon at hindi ka pababayaan. Naghirap man si Astrid sa una ay nakamit pa rin niya sa huli ang kaligayahang nararapat para sa kanya, sa piling ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tama na! Maawa kayo sa kanya, huwag niyo siyang saktan! Umiiyak na pagmamakaawa